Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2751-2760. Hindi sigurado sa ikatlong langit na daw. Sa anumang kaso, naabot na niyang ang kanyang layunin at matagumpay na nagmamay-ari ng 11 heavenly daw level na Great Demon Gods. Ito ay lumampas sa kanyang mga inaasahan, ngunit ang resulta na ito ay hindi maiiwasan, at ito rin ang kanyang patuloy na pagsisikap. Sa simula, sinabi ni Lord Rabbit na kailangan niya ng 9 na Heavenly Daw Level Masters para simulan ang reincarnation, at ngayon ay nalampasan na ang layuning ito. Hindi ko lang alam kung anong antas ng Heavenly Daw ang sinasabi ng Panginoong Kuneho. Noong panahong iyon, hindi ko alam ang konsepto ng Heavenly Daw Realm. Ngayon alam ko na ang Heavenly Daw Realm ay nahahati din sa maraming antas ng maliliit na realm, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Anyway, sapat na ang magkaroon ng Heavenly Daw Level Master. Meron. Gayon din ang usapin ng paghahanap ng Space-Time God ng Chenkun Temple. Ngayon tila ang lahi ng tao na tinatawag na Space-Time Quasi-Sage sa kampo ng God and Demon Daw Palace ay malamang na ang Space-Time God na gusto niyang hanapin, ngunit ngayon siya ay naging isang Space-Time Quasi-Sage. Noong nasa Chenkun Temple, sina Yulinglong at Lord Rabbit ay parehong nagsabi na ang Chenkun God ay hinulaang na 2 sa 5 dakilang Diyos ng Chenkun Temple ay makakamit ang Heavenly Daw Realm, at ang Space-Time God ay isa sa kanila. Hindi katakataka na ang Diyos ng oras at kalawakan ay maaaring maging isang malalangit na paraan pagkatapos makarating sa Eternal God Realm. Ngunit ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay makakatagpo siya ng isang tao na nagngangalang Time and Space sa kampo ng God and Demon Palace. Bagamat hindi pa niya nakikita, iniisip ni Yang Yian na malamang na ito ang Diyos ng oras at kalawakan na hinahanap niya. Dahil kakaunti ang mga tao sa Eternal God Realm na nakakakilala sa kanya, at ang pangunahing punto ay tinatawag din ng taong ito ang kanyang sarili na Time and Space. Kaya hindi ganun kalaki ang coincidence. Kung siya talaga ang taong gusto niyang mahanap, magkakaroon pa kaya siya ng contact sa kanya? Sa madaling salita, maaari pa ba niyang isipin ang Chenkun Temple? Kinikilala pa ba ng Diyos ng oras at kalawakan ng Diyos ng Chenkun? Ang lahat ng ito ay hindi alam. Pagkatapos ng lahat, lumipas ang oras, at maraming bagay ang mawawala kasabay ng paglipas ng mga taon. Walang gaanong pag-asa si Yang Yian, ngunit umaasa siya na kung talagang Diyos ng oras at kalawakan ang kanyang hinahanap, ang dalawang panig ay hindi magiging magkaaway. Kung sila ay magkaaway, ito ay cannibalism. Hindi ito ang gusto niya. Pero kung ganoon nga, hindi siya magiging malambot ang puso. Pagkatapos ng lahat, siya ang master ng Chenkun Temple, at ang ina po ng Chenkun God, at ang nominal master ng God of Space and Time. Ang puntong ito ay hindi mababago kahit na ang mundo ay nagbago. Paano naman ngayon? Si Yang Yiu ay handa nang pumasok sa banal na liwanag, at gusto rin niyang ipaglaban ang Epoch Holy Medicine. Iyon ay isang banal na gamot na kahit na ang malalakas na tao ng langit na daw ay pinagnanasaan, at ito ay isang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa kanya na tumapak sa Heavenly Daw sa isang hakbang. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiu na maaari siyang makipagpaligsahan sa Grand Palace Master of the God at Demon Palace, dahil mayroon siyang ganap na kalamangan sa mga numero. Ang 12 tao sa God at Demon Palace ay pinatay nila, at ngayon ay ang 4 na demonyong Diyos na lang ang natitira. Pinangunahan ng Grand Palace Master of the God at Demon Palace, na sinundan ng 2 nilalang sa ikalawang antas ng Heavenly Daw na umatras noon, at ang huli ay ang Time and Space Quasi-Saint na pinaghihinalaang ang God of Space and Time. Siyempre, Quasi-Saint ang pangalan ng Eternal God Realm. Sa kanyang puso, ito pa rin ang Time and Space God ng Chenkun Temple. Bagamat 4 na tao na lang ang natitira sa God and Demon Palace, lahat sila ay mga first-class strong na lalaki. Lalo na ang Grand Palace Master of the God at Demon Palace. Alam na ang Grand Palace Master of the God at Demon Palace ay isang malakas na tao sa ikatlong antas ng Heavenly Daw, at hayagang kinikilala bilang ang pinakamalakas na tao sa Eternal God Realm. Alam ni Yang Yiu na magiging mahirap na makitungo sa Grand Palace Master of the God at Demon Palace ng mag-isa. Ang ikatlong antas ng Heavenly Daw ay isang antas na mas malakas kaysa sa ikalawang antas ng Heavenly Daw, ngunit ang antas na ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Kung mas mataas ang antas, mas malaki ang pagkakaiba sa kaharian. Minsan kahit kaunting lakas ay maaaring nakamamatay. Hindi alam ni Yang Yiu kung kaya niyang labanan ang malakas na tao ng ikatlong antas ng Heavenly Daw gamit ang kanyang prehistoric power. Bagamat napatay na niya noon si Ling Xiaotian ng ikalawang antas ng Heavenly Daw, hindi pa rin niya alam kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ng ikatlong antas ng Heavenly Daw. Dahil kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay tumaas sa antas ng Diyos ng batas tulad ng isang rocket, siya ay isang pangunahing Diyos ng batas pa rin. Ang pagsabog ng lakas ay dahil kinuha niya ang dugo ng Bear Girl at pumasok sa isang marahas na estado. Bilang karagdagan, mayroon siyang Chaos Bell, isang kayamanan na lumampas sa antas ng Heavenly Daw. Hindi niya alam kung kaya niyang labanan ang Grand Palace Master of the God and Demon Palace. Ngunit magsalita tungkol dito, kung sinuman sa kanila ang lalaban sa Grand Palace Master ng Palasyo ng mga Diyos at Demonyo, siya lang yun. Para sa iba pa, alam ni Yang Yiu na ang pakikitungo sa iba pang tatlo ay maaaring sapat na.
Ang kambal na magkapatid noon ay parehong nasa ikalawang antas ng Heavenly Dao, at mayroon ding quasi-sage of time and space na medyo misteryosong pag-iral. Kahit na ang Shenmue Patriarch ay bihirang makarinig ng impormasyon tungkol sa quasi-sage of time and space na ito, at hindi niya alam kung nasaang antas siya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, alam ni Yang Yiu sa kanyang puso na medyo hindi pa rin siya sigurado. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nakikita ang Grand Palace Master ng Palace of Gods and Demons hanggang ngayon. Siya. Kaunti lang ang alam tungkol sa impormasyon ng kabilang partido, at naisip na kailangan pa niyang tanungin ang Shenmue Patriarch at Xiong Yutian. Kahit na mayroon siyang lakas upang labanan ang ikatlong antas ng Heavenly Dao, hindi siya maaaring sumugod ng walang taros. Sa pagtingin sa ninuno ni Shenmue, sinabi niya, gaano mo alam ang sitwasyon ng Grand Palace Master ng Palasyo ng mga Diyos at Demonyo? Sabihin mo sa akin. Pag-uulat sa dating Guro, ang Grand Palace Master ng Palasyo ng mga Diyos at Demonyo ay pinangalan ng Ling Kang, na isang ikatlong antas na pag-iral ng langit na Dao, at ang kanyang orihinal na anyo ay isa ring toro ng mga Diyos at Demonyo. Sa katunayan, sa loob ng maraming taon, walang nakakita sa Grand Palace Master ng Palace of Gods and Demons Ling Kang na kumilos. Kaya talagang mahirap sabihin kung gaano kalakas si Ling Kang. Sa usapin ng personalidad, si Ling Kang ay napakalmado, at masasabing tuso at may pagkana. Sinabi ng ninuno ni Shenmue ang kanyang nalalaman, ngunit hindi ito nakatulong ng husto kay Yang Yiu pagkatapos makinig. Tumanggaw siya at nagpatuloy sa pagtatanong, nasaan ang dalawang magkapatid na kambal? Sa oras na ito, hindi nagsalita ang Shenmue Patriarch, ngunit ang quasi-Saint Beo ng North Sea ay nagsabi, ang dalawang kambal na kapatid ng Panginoon ay pareho sa amin, parehong mula sa Desolate Sea. Kami ni Xuanggui ang namamahala sa North at South Seas ayon sa pagkakasunod-sunod, habang ang dalawang magkapatid na lalaki ay namamahala sa East at West Seas. Si Aoyon ay parehong nabubuhay sa ikalawang antas ng Heavenly Dao. Sila ay tinawag niyang mga prehistoric na dragon. Boom! Nang magpapatuloy na sana si Yang Yian sa pagtatanong, isang napakapurol na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos nito, nasa banal na liwanag, Panginoon, bilasan natin. Maaaring ipanganak ang banal na gamot. Huwag hayaang makuha ito ni Ling Kang. Kapag nakuha na ni Ling Kang ang banal na gamot, natatakot akong lahat tayo ay nasa panganib. Si Xiong Yutian ang unang nabalisa. Tara na, bilasan mo. Ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, at naramdaman niya ang isang malakas na enerhiya na bumagsak mula sa kabilang panig ng banal na liwanag. Malinaw na si Ling Kang, ang Grand Master ng Divine Demon Palace, ang bumasag sa blockade ng Holy Medicine. Ang epochal Holy Medicine ay malapit ng ipanganak. Tama si Xiong Yutian. Hindi na makuha ni Ling Kang ang epochal Holy Medicine ngayon. Kung hindi, kapag kinuha ni Ling Kang ang epochal Holy Medicine, ang kanyang cultivation strength ay tataas sa mas mataas na antas. Sa oras na iyon, lahat sila ay maaaring patayin. Kabanata 2752, Dragon Fusion. Ang susi ay ang epochal na banal na gamot. Isang banal na gamot lamang ang maaaring gawin sa isang panahon. Ayaw palampasin ni Yang Yiu. Maaaring hindi siya maglakas loob na isipin ito noon, ngunit iba na ngayon. Ngayon ay nakatipon na siya ng 11 malakas na Heavenly Dao sa paligid niya, at siya ang may huling say. Bukod dito, ang mga dakilang Diyos ng demonyong ito ay pawang mga lingkod niya. Sa isang salita mula sa kanya, ang mga makalangit na antas ng dakilang mga Diyos ng demonyo ay pupunta upang ipaglaban ang kanilang buhay. Siya, maaaring pag-isahin ang utos at pagpapadala ng mga dakilang Diyos na ito ng demonyo. Sa katunayan, kung iisipin mong mabuti, may tsansa pang manalo. Sa opinyon ni Yang Yiu, hanggat kaya niyang pigilan ang Grand Palace Master ng Palace of Gods and Demons, ang iba ay palaging magkakaroon ng pagkakataon na lisanin ang banal na gamot. Nang marinig ang tunog na nagmumula sa banal na liwanag, lumingon siya at nakitang gumagana na ang 7 kulay na banal na liwanag. Sa hindi kalayuan, agad na lumitaw si Yang Yiu sa hangganan ng banal na liwanag at lumapit sa malaking plataporma. Nang siya ay tumuntong pa lamang sa entablado, ang banal na liwanag na natipon sa entablado ay biglang gamulong, at biglang isang kamao at isang palad ang dumiretso sa kanya. Hinahanap mo si kamatayan. Malamig na sumangot si Yang Yian, at pinaandar ang Chaos Bell gamit ang kanyang backhand. Dong! Ang mga pagbabago ng kampana ay parang kulog sa espasyong ito. Ang mga inscription sa Chaos Bell ay sumambulat ng napakatalino, ngunit nasa ilalim ng kontrol ni Yang Yian na bumagsak ito sa isang kamao at isang palad. Boom! Matapos ang isang dagandong, ang banal na liwanag ay gamulong, at sa susunod na sandali ay lumitaw ang dalawang figures sa paningin. Ito ay ang dalawang magkapatid na Aoqing at Aoyun. Hindi natakot si Yang Yian sa ikalawang antas ng Heavenly Dao. Sa oras na ito, napakalakas pa rin ang kanyang momentum sa ilalim ng marahas na dugo ng oso. Siya ay humakbang pasulong, at ang Chaos Bell ay patuloy na tumunog. Sa bawat oras na tumunog ang Chaos Bell, ang banal na liwanag na natipon sa malaking plataporma ay gamulong at mawawala. Lumabas ka, mamamatay ang mga humahadlang sa daan ko. Hindi huminto ang mga yapak ni Yang Yian, at direktang sumugod. Ang kanyang layunin ay ang banal na gamot na malalim sa banal na liwanag.
Para kina Aoqing at Aoyun na nakaharang sa daan, diretso siyang sumigaw para makaalis. Parang bahaghari ang momentum. Bilang karagdagan, nang hinimok niya ang Chaos Bell, ang mga inscription sa Chaos Bell ay hindi lamang maganda. Ang purong yang gintong enerhiya ay hindi nasisira. Ang mga mukha ng magkapatid na Aoqing at Aoyun ay nagbago ng husto. Ang banal na liwanag ng kanilang mga katawan ay sumabog upang labanan, ngunit ito ay napakahirap. Ang tunog ng kampana na hinimok ni Yang Yian ay naging mas mabangis. Paulit-ulit silang umatras at hindi man lang makalaban. Dahil sa sitwasyong ito, naging sobrang pangit ang mukha ng magkapatid na Aoqing at Aoyun. Noong nakita nilang pinapatay ni Yang Yian si Ling Xiaotian noon, bagamat alam nila na napakalakas niya, hindi dapat maging mas malakas si Yang Yian kapag nagsanib puwersa ang magkapatid. Bukod dito, pinatay ni Yang Yian si Ling Xiaotian noon dahil si Ling Xiaotian mismo ay nakaranas ng malaking labanan, kaya siya ay nasugatan, at hindi nakakagulat na siya ay napatay ni Yang Yian. Pero, pagdating sa kanilang mga kapatid, napagtanto nila na minamaliit pa rin nila si Yang Yian. Sa isang pagkakataon, pinilit silang pabalaykan ng daan-daang metro ni Yang Yian. Alam ni Aoqing at Aoyun na hindi na sila makaka-atras pa. Kung sila ay umatras, sila ay nasa epochal holy medicine. Inutusan sila ni Ling Kang, ang Grand Palace Master ng Divine Demon Palace, na manatili. Kung hindi sila makakapit at inatake ni Yang Yio, kapag nagbago ang banal na gamot, tiyak na hindi sila pababayaan ni Ling Kang. Nagkatinginan ang magkapatid at tumanggo. Nakagawa na sila ng desisyon. Sa susunod na sandali, ang banal na liwanag ay sumikat kay Aoqing at Aoyun, at sila ay nagbago sa kanilang tunay na anyo. Aw! Aw! Dalawang tawag ng dragon ang napakalakas at matalim, at parang Chaos Bell. Narinig ito ni Yang Yio at ito ay katulad ng kanyang sariling Chaos Bell, na parehong may epekto ng pagkabigla sa isip. Pagkatapos panoorin sina Aoqing at Aoyun na nagbabago sa kanilang tunay na anyo, napasimangot si Yang Yio. Hindi niya inaasahan na dalawa pala silang dragon. Ang isa ay ginto at ang isa ay berde. Tatapusin na sana ni Yang Yio ang trabaho sa panahon ng dagandong ng dragon, ngunit sinong mag-aakala na pagkatapos na magbagong anyo sina Aoqing at Aoyun sa kanilang tunay na anyo, lumipad sila. Sila ay sinuspinde sa himpapawid, 100 metro ang haba, at pagkatapos ay tumawid at tumalon ang dalawang dragon. Tapos, nanlaki ang mga mata ni Yang Yio. Hindi niya inaasahan na magsasama ang dalawang dragon. Talagang hindi niya inaasahan na ang mga dragon sa God Realm ay magkakaroon ng ganoong natural na talento at mahiwagang kapangyarihan. Nagmulat talaga ito ng mata. Meron bang ganyan? Ngunit maliwanag na pagkatapos ng pagsanib ng magkapatid na Aoqing at Aoyun, sila ay naging isang bagong bagay. Ang dragon ay walang sungay, ngunit 4 na kuko ang tumubo sa tiyan nito. Mukhang Dragon Claw, o ito ay Dragon Claw. Ang kabuuang kulay ng mga kaliskis ay naging pinaghalong asul at ginto. Nasuspine ito sa hangin at umungol kay Yang Yio. Naramdaman ni Yang Yio ang hininga, na napakalakas, mas malakas kaysa sa ikalawang antas ng Heavenly Dao. Ikinagulat siya nito. Hindi kaya nakapasok na siya sa ikatlong antas ng Heavenly Dao. Gayunpaman, si Aoqing Aoyun ay napakalakas sa sandaling ito, tulad ng pagkuha niya ng dugo ng isang marahas na oso. Sa oras na ito, huminto si Yang Yian. Lumapit din sa kanya ang matandang lalaki ni Shenmo at iba pa. Sa oras na ito, ang mga mata ni Yang Yian ay nahulog sa dalawang tao mula sa dalawang dagat ng Desolate Sea. Ang ibig niyang sabihin ay, bilang mga quasi-sant overlord ng Desolate Sea, maaaring sumanib si Aoqing Aoyun, kaya wala ka bang maipakita? Ang dalawang tao mula sa timog at hilagang dagat ay ngayon din ang mga dakilang Diyos ng demonyo sa ilalim ng utos ni Yang. Nang tumingin si Yang Yian sa kanila, paanong hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ni Yang? Mapait na ngumiti ang Black Turtle Quasi-Saint ng South Sea at sinabing, Aking Panginoon, ang aking orihinal na katawan ay isang itim na pagong, at ang orihinal na katawan ng North Fish ay isang koi. Hindi tayo maaaring mag-transform tulad ni Aoqing Aoyun. Matapos pakinggan ito, alam ni Yang Yian na medyo mataas ang kanyang mga kinakailangan. Kung wala. Hindi mahalaga kung hindi sila maaaring pagsamahin. Dalawa lang silang dragon. Mayroon siyang totoong mga dragon, hindi banggitin ang mga dragon. Sa pagtingin sa lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo, ikanaway niya ang kanyang kamay at lumitaw ang 10 patak ng marahas na dugo ng oso ng bear girl na si Xiong Huan. Maliban kay Xiong Huan, ang iba ay kumuha ng isang patak. Pagkatapos ay sinabi niya, ang bawat tao ay kumukuha ng isang patak ng marahas na dugo, at ang kapangyarihan ay maaaring matriple sa isang iglap, ngunit ang oras ay maikli, kaya kailangan nating gumawa ng mabilis na desisyon. Kailangan kong ibagsak mo ang pinagsamang dragon na ito. Gusto kong makilala si Ling Kang, ang Grand Palace Master ng Diyos at Demon Palace. Oo, ang lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo ay tumugon. Ngayon ay walang duda tungkol kay Yang Yio. Mayroon lamang isang paraan upang sumunod. Kahit na hilingin sa kanila ni Yang Yio na iluwa ang lason, kailangan nilang lunukan ito sa oras na ito. Higit pa rito, hindi na kailangan. Dahil sinabi ni Yang Yio na maaaring tumaas ang kapangyarihan ng 3 beses sa maikling panahon, ito ay magiging 3 beses.
Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga salita, at sunod-sunod nilang nilamon ang dugo ng marahas na oso. Sa mga dakilang demonyong Diyos na ito, tanging sina Xiong Yutian at Xiong Huan at ang kanyang anak na babae lamang ang nakakaalam kung tungkol saan ang dugong ito. Ang puso ni Xiong Yutian ay sobrang komplikado. Ngayon lang niya nalaman na ang dugo ng kanyang anak na si Xiong Huan ay may napakalakas na epekto. Ngunit ayaw at wala siyang masabi. Matapos itong lumunin sa isang lagok, sumabog sa lakas ang buong katawan, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa katawan. Sa halip, puno ng lakas ang buong katawan. Siya ang ama ni Xiong Huan at isang vampira. Ang kanyang kapangyarihan ay direktang pinalakas ng 10 beses. Ungol. Sa mahabang dagandong, marahas na nagbago si Xiong Yutian. Pagkatapos ang lahat ay nagsimulang maging marahas. Oo naman, nadama ng iba na ang kapangyarihan ay 3 beses na mas malakas. Hiwalayin mo itong dragon. Pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Ang hari ay nagpapalabas pa rin ng banal na liwanag sa hangin. Malinaw, si Aoqing Aoyun, na nasa fusion stage pa lang, ay nag-utos sa lahat ng dakilang demonyong Diyos. Sa katunayan, ang marahas at pagbabagong anyo sa pagitan ng dalawang panig ay huminga lamang ng maikling 10 paghinga. Kabanata 2753, Kalaliman sa banal na liwanag. Kahit na ang magkapatid na Aoqing at Aoyun ay naging mas malakas pagkatapos ng kanilang pagbabago, ang marahas na dugo ng oso na ibinigay ni Yang Yian sa kanyang dakilang demonyong Diyos ay hindi rin masama, at lahat ito ay kapaki-pakinabang. Siyempre, hindi na kailangang kunin ni Xiong Huan dahil dugo niya iyon. Ang marahas na estado ni Xiong Huan ang magiging pinaka-perpekto at pinakamakapangyarihan sa mga dakilang demonyong ito. Ngayon ito ay ang 10 dakilang mga Diyos ng demonyo laban sa isang pinagsamang dragon. Kahit na ang dragon ay may 3 ulo at 6 na braso, naniniwala si Yang Yian na kaya niya itong mapunit. Pagkatapos mag-utos ni Yang Yian, lahat ng dakilang Diyos ng demonyo ay sumugod sa magkapatid na Aoqing at Aoyun, na tila nasa yugto pa rin ng pagsasanib sa kalangitan. Ang hininga ng mga dakilang demonyo ay mas malakas kaysa sa isa, at napalibutan nila ang dragon sa isang iglap. Patayin! Ang matandang ninuno ng banal na kahoy ay nanguna, na ikinakaway ang kanyang mga kamay, at ang isang kahoy na baging ay kumikinang ng maliwanag, na humahampas na parang lumalangoy na dragon. Ang iba pang mga dakilang Diyos ng demonyo ay sumunod ng malapit sa likod ng matandang ninuno ng banal na kahoy at sumugod pasulong. Napuno ng banal na liwanag ang kalangitan at nilunod ang dragon na pinagsama ni Aoqing at Aoyun. Nang maglaon, hindi na ito pinansin ni Yang Yian. Ang kanyang layunin ay palaging nasa lalim ng banal na liwanag, o ang Grand Palace Master ng Diyos at Demon Palace, o ang Epochal Holy Medicine. Ngayon na sina Aoqing at Aoyun ay nakulong ng mga dakilang Demon God tulad ng Divine Wood Ancestor, walang sino man ang nagtangkang pigilan siya. Hakbang-hakbang na naglakad si Yang Yian patungo sa lalim ng banal na liwanag. Sa oras na ito, ang lalim ng banal na liwanag, o ang lugar kung saan matatagpuan ang Epochal Holy Medicine, ay isa pang eksena. Ang Grand Palace Master of the God and Demon Palace at ang Quasi-Saint of Time and Space ay nakapalibot sa pabilog na altar. Ang banal na liwanag sa mga kamay ng dalawang tao ay naging isang malaking kamay, at ang mga palad ay nakahawak sa postura, malapit sa altar, habang ang mga makukulay na sinag ng liwanag sa loob ng altar ay napakasilaw na walang malinaw na nakikita. Ito ang Epochal Holy Medicine. Ngunit ito ay hindi malinaw sa lahat. Ang banal na gamot ay nasa altar, na hindi malaki, ngunit natatakpan ito ng mga inscription, na bumubuo ng isang hadlang. Ito ang array barrier na binabantayan ng banal na gamot, at ito rin ang pinakamakapangyarihang array sa Medicine King Hall. Pinangunahan ng Grand Palace Master of the God at Demon Palace ang mga tao na sirain ang porma sayon. Nang ilabas ang magkapatid na sina Aoqing at Aoyun, nasira ang porma sayon. Ang natitira ay ubusin ang enerhiya ng Formation Barrier, at pagkatapos ay makukuha nila ang Epoch Holy Medicine. Ngunit sa sandaling nasira ang Formation Barrier, ang Epoch Holy Medicine ay sumambulat ng may malakas na momentum, gustong pumailanglang sa kalangitan at lumipad palabas. Takbo! Ang Epoch Holy Medicine ay ang pinakamahalagang gamot sa 3 realms. Ito ay banal at espiritual. Sinasabing umabot na sa antas ng isang banal na gamot na nakamit ang tao. Natural, mararamdaman nito na may sumusubok na saluhin siya. Paano ka uupo at maghihintay sa kamatayan? Ang espiritual na banal na gamot ay gustong tumakbo, ngunit napigilan ng Grand Palace Master of the God at Demon Dao Lingkang at ang Quasi-Saint of Time. At Space. Kahit na ito ay pinigilan, ang rebound ng banal na gamot ay hindi pa nagagawang malakas. Paanong hinayaan ng Diyos at demonyong ninuno na lumipad ang banal na gamot? Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap, at sa huling kritikal na sandali, nang malapit na niyang makuha ang banal na gamot, gusto niyang lumipad o tumakbo. Sa oras na iyon, hindi niya maaaring hayaang lumipad pa rin ang banal na gamot. Halos lahat ng lakas niya ay ginamit, at nakipag-ugnayan siya sa Quasi-Saint of Space and Time para sugpuin ang banal na gamot. Bagaman ito ay pinigilan, ang rebound ng banal na gamot ay napakalakas, at ang rebound ng banal na gamot ay rebound sa tulong ng kapangyarihan ng pagbuo sa altar.
Kahit na nagsanib puwersa si Ling Kang at ang Quasi-Saint of Space and Time para sugpuin ito, halos hindi ito napigilan. Sa oras na ito narinig ni Ling Kang ang mahabang dagandong ng magkapatid na Ao Qing at Ao Yun sa labas ng mundo, at alam niyang may nangyari sa labas ng mundo. Oo nga, naramdaman ni Ling Kang na ang hininga ng maraming mga master sa kanyang Diyos at Demon Palace ay nawala, at alam niya na sila ay pinatay. Sabik na sabik siya, ngunit hindi siya makaalis, dahil ang Epoch Holy Medicine ang pinagtutuunan niya ng pansin. Ang mga taong iyon sa kampo ng God at Demon Palace ay natural na hindi kasing husay ng banal na gamot sa isip ni Ling Kang. Kung makukuha niya ang banal na gamot, tiyak na aabot sa mas mataas na antas ang kanyang paglilinang. Ang kapangyarihan ng Heavenly daw ay napakahirap lumakad, at anumang pagkakataon na umunlad ay hindi maaaring palampasin. Pagkatapos ay sumabog ang banal na gamot, at naramdaman din niya ang kombinasyon ng magkapatid na Ao Qing at Ao Yun. Noong una, gusto niyang tawagan sina Ao Qing at Ao Yun para tumulong sa pagkolekta ng banal na gamot, ngunit alam ni Ling Kang na ang mga talento sa labas ang pinagtutuunan ngayon, at hindi niya dapat hayaang abalahin siya ng mga tagalabas sa sandaling ito. Binigyan niya sina Ao Qing at Ao Yun ng death order na huwag hayaang may dumating. Kaya ginamit ni Ao Qing at Ao Yun ang lihim na paraan para pagsamahin. Ibinigay ni Ling Kang ang gawain sa pagharang kina Ao Qing at Ao Yun, ngunit ang hindi niya alam ay nasakop na ni Yang Yian ang lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo sa dalawang palasyo ng tao at ang dalawang dagat ng Hilaga at Timog, at binigyan ng mga dakilang Diyos ng demonyong ito ng pagpapala ng tubig ng buhay at nagdadala ng dugo, na katumbas ng kombinasyon ng 11 mga Diyos ng demonyo at Ao laban kay iyon. Ang resulta ay karaniwang walang pananabik. Sa sandaling ito, nag-iisang pumasok si Yang Yian sa kaibuturan ng banal na liwanag, at ang kanyang layunin ay natural na ang banal na gamot sa panahon. Si Yang ay natural na nagtitiwala sa pagdating upang sakupin ang banal na gamot. May tatlong dahilan kung bakit naisip niyang magtagumpay siya. Una, ang kanyang sariling lakas ay tumaas ng husto, at sa Chaos Bell at iba pang mga kayamanan, siya ay nagtitiwala sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Pangalawa, pagkatapos na patayin ng mga dakilang demonyong Diyos ng Shenmue Patriarch ang magkapatid na Ao Qing at Ao Yun, susuportahan nila siya bilang kapalit, at pagkatapos ay mas malaki ang tsansa niyang manalo. Pangatlo, ito ay ang Quasi-Saint of Time and Space. Kung ang Quasi-Saint of Time and Space sa tabi ng Grand Palace Master ng Divine Demon Palace ay talagang ang Time and Space Lord ng Chen-Kun Temple na hinahanap niya, marahil ay naisip niya na ang Quasi-Saint of Time and Space ay tatayo sa kanyang tabi, kung walang ibang dahilan kundi sa mukha ng Chen-Kun God. Naniniwala siya na ang Time and Space God ay hindi magtataksil sa Chen-Kun God. Sa kanyang pag-unawa, ang Diyos ng Langit at Lupa ay isang napaka-charismatic na tao, na makikita kapag siya ay pumunta sa Templo ng Langit at Lupa at nakilala ang mga taong iyon sa Templo ng Langit at Lupa. Maging ang kanyang sariling amo na si Yun Changxi o si Tu Ye, Yu Linglong, at iba pa. Ang mga matatandang tao sa Templo ng Langit at Lupa ay lahat ay may maalab na tingin sa kanilang mga mata kapag pinag-uusapan nila ang Diyos ng Langit at Lupa. Ang mga taong ito ay maaaring suportahan siya dahil siya ay ang inapo ng Diyos ng Langit at Lupa. Naniniwala siya na ang Diyos ng oras at kalawakan ay hindi magiging exception. Siyempre, hindi siya ng ahas na ginagarantiyahan ang ikatlong salik na ito. Napakalaki ng lahat ng variable, at malalaman mo kapag nakilala mo ang Quasi-Sage of Time and Space. Sa oras na ito, dumating si Yang Yiu sa kailaliman ng banal na liwanag at nakakita ng isang pabilog na altar na halos 100 metro kwadrado. Nakasilaw ang makulay na banal na liwanag dito. Nakita niya ang isang matandang lalaki at isang binata na nakaputi. Ginamit ng dalawa ang kanilang mahiwagang kapangyarihan upang paikliin ang kanilang mga palad at sugpuin ang makulay na banal na liwanag sa gitna ng altar. Parang nasa isang stalemate. This time naiintindihan na niya. Ang makulay na banal na liwanag ay dapat ang banal na gamot ng panahon. Ang matandang lalaki ay si Ling Kang, ang Grand Palace Master ng Palace of Gods and Demons. Ang binata na nakaputi ay ang Quasi-Saint of Time and Space, o ang Diyos ng oras na hinahanap niya, dahil may sense ang Chen-Kun Pot. Ang binata na nakaputi ay ang God of Time and Space na lumabas sa Chen-Kun Temple, ngunit ngayon ay naging Quasi-Saint of Time and Space. Nang makita ang lalaking nakaputi, medyo natuwa si Yang Yiu. Siya, sa wakas nakahanap ng isang tao. Ngayon ay depende kung kinikilala pa rin niya ang Chen-Kun Temple. Lumabas si Yang Yiu at humakbang papunta sa altar ng banal na gamot ng panahon. Mawala. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki, o ang Grand Palace Master ng palasyo ng mga Diyos at demonyo, si Ling Kang, ay hindi man lang lumingon at talagang sinabihan siyang magwala. Sa isang iglap, nagdilim ang mukha ni Yang Yiu. Ikaw na matandang immortal, sinigawan mo talaga ako. Kabanata 2754 na naaalala mo pa ba ang pangalan ng Chen-Kun Temple? Palibhasa'y hinamak ni Ling Kang, ang Grand Palace Master ng palasyo ng mga Diyos at demonyo, ang mukha niyang ay ganap na malungkot, at siya ay nanunuya, haha, lumabas ka. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Dong. Bago siya matapos magsalita, pinaandar ni Yang Yiu ang Chaos Bell at direktang ginawa ito. Ikaw na matandang bata, hindi mo ba ako minamaliit? Okay, pagkatapos ay magsasalita ako ng may lakas at tingnan kung sino ang nagsabi ng salitang lumabas ka.
Paano siya makakalusot sa kailaliman ng banal na liwanag ng mag-isa nang walang kumpiyansa? Tumunog ang Chaos Bell at yumanig sa kulog. Nang walang pag-aalinlangan, dumiretso siya kay Ling Kang. Mababa ang tingin mo sa akin, hahayaan kitang makita ito. At para kay Ling Kang, talagang nakakagulat. Sinigawan niya si Yang Yiyo na lumabas muna dahil natarante siya, dahil pinipigilan niya ang epochal holy medicine na malapit ng lumipad, at ayaw niyang may mang-istorbo sa kanya, ngunit dumating si Yang Yiyo. Sa lalong madaling panahon. Sinabi ito ni Ling Kang, alam niyang mali siya. Ang mga maaaring makapasok sa Holy Dao Divine Realm ay nasa Heavenly Dao Realm. Paano makakarating dito ang isang maliit na Dharma God? Nang marinig ni Ling Kang ang pagtunog ng kampana at naramdaman ang tunog na ikinagulat ng kanyang kaluluwa, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Ang maliit na Dharma God na ito ay hindi lamang may malakas na paglilinang, ngunit mayroon ding isang kayamanan sa kanyang kamay. Sa pag-iisip muli, nakarating siya sa Holy Medicine Land ng mag-isa, na sapat na upang ipaliwanag ang problema. Brother Time and Space, pigilan mo siya. Hindi naglakas loob si Ling Kang na magpahinga at hindi sumuko sa banal na gamot. Sa oras na ito, siya ay hinaras ni Yang Yiyo, kaya maaari lamang niyang tawagan ang Quasi-Sage of Time and Space para pigilan si Yang Yiyo. Kailangan niyang kolektahin ang banal na gamot sa lalong madaling panahon. Tanging ang Quasi-Sage of Time and Space ang nasa paligid, kaya hinayaan lang niya itong pigilan si Yang Yiyo. Nagtiwala pa rin si Ling Kang sa Quasi-Sage of Time and Space. Kahit na ang dalawa ay nasa isang relasyon ng pagpapalitan ng interes sa hindi mabilang na taon, iginagalang din nila ang isa't isa. Handa ang Time and Space na tulungan siyang pinuhin ng elixir sa Palace of Gods and Demons, at nagbigay naman siya ng iba't ibang cultivation resources sa Quasi-Sage of Time and Space, na nagpapahintulot sa Quasi-Sage of Time and Space na makamit ang kaharian ng Heavenly Dao. Kaya naman, napanatili ng dalawa ang magandang samahan, at masasabing pareho silang guro at magkaibigan sa isa't isa. Sila ay mga taong mapagkakatiwalaan. Bakit hindi niya ginawa ang sarili niya? Ito ay dahil sa banal na gamot. Siyempre, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi niya magawa ito ay ang Epoch Holy Medicine ay malapit ng lumipad, at sa tulong ng kapangyarihan ng hanay ng altar, ang kapangyarihan ay masyadong malakas. Sa sandaling bumitaw siya, ang Quasi-Saint of Time and Space ay hindi magagawang sugpuin ang Epoch Holy Medicine. Siya, maaari lamang hayaan ang Quasi-Saint of Time and Space na harangin si Yang Yiyo. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsupil sa Epoch Holy Medicine. Nararamdaman niya na dahil nawala na talaga ang enerhiya ng array, hanggat nagpumilit siya, tiyak na makakakolekta siya ng Epoch Holy Medicine. Sa kabilang panig, narinig ng Quasi-Saint of Time and Space ang mga salita ni Ling Kang. Ngunit hindi siya nagdalawang isip, niluwagan ang pagsupil sa banal na gamot, at kumislap upang pigilan si Yang Yiyo. Bagamat alam niyang madodoble ang pressure ni Ling Kang kung bibitaw siya, kaya pa rin niya sugpuin ang banal na gamot. At kung hindi niya ito ginawa para pigilan ang hindi inanyayahang panauhin, hindi niya mapipigilan ang banal na gamot kung gagawin ito ni Ling Kang. Kaya kailangan niyang pumunta. Kahit hindi sabihin ni Ling Kang, gagawin pa rin niya. Sa isang kisap mata, ang Quasi-Saint of Time and Space ay tumayo sa harap ni Yang Yiyo. Nagkatinginan ang dalawa. Ang Quasi-Sage of Space and Time ay natigilan nang makita niya si Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na tao pala siya. Kahit na siya ay mula sa kampo ng Diyos at Demon Dao Palace, hindi siya nagtanong tungkol sa anumang bagay, at hindi rin siya interesadong malaman. Hindi siya lumahok sa mga labanan sa pagitan ng mga palasyo ng Dao, kaya hindi niya alam ang pagkakaroon ng Yang Yiyo. Napakakaunting lahi ng tao sa buong Eternal God Realm. Kahit may mga celestial race, hindi niya pinansin. Ngunit nang makita niya si Yang Yiyo sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pamilyar na hininga. Siya, walang ginawa saglit, tumingin lang sa kanya, at saka nagsalita, ikaw ay tao. Nasaan ang Yang Yiyo? Nagulat din ang Quasi-Sage of Space and Time. Isang binata na nakaputing damit, guwapong parang pretty boy, binawi niya agad ang Chaos Bell. Dahil may sense din siya. Ngunit agad niyang kinumpirma na ang sangkatauhan na ito mula sa kampo ng God and Demon Dao Palace, ang taong tinatawag na Quasi-Sage of Space and Time, ay ang Diyos ng Space at Time na hahanapin nila ni Yulinglong. Siyempre, pagkatapos ng mahabang panahon, halatang nasa level na siya ng Heavenly Dao Realm, at nararamdaman din niyang Yiyo na hindi mababa ang cultivation ng kabilang partido sa Heavenly Dao Realm. Ang dahilan kung bakit siya nakatitiyak na ito ang Diyos ng kalawakan at oras ay dahil sa pagkakaroon ng Chenkun Pot. Ang Diyos ng kalawakan at oras ay isa sa 5 Diyos ng Chenkun Temple. May mga marka sa Chenkun Temple, at ang Chenkun Pot ay may marka ng Chenkun Temple. Lahat sila ay inductive sa isa't isa, kaya sigurado si Yang Yiyo na ang binata na nakaputi ay ang Diyos ng kalawakan at oras na hinahanap nila ni Yulinglong. Natural, wala siyang magawa sa oras na ito. Nang marinig ang tanong ng kabilang partido, ngumiti si Yang Yiyo at nagtanong, tao ka rin ba? Pareho nilang alam na ang kabilang partido ay isang tao, ngunit tinanong pa rin nila ito. Sa katunayan, sinusubukan lang nilang aliwin ang kanilang sarili. Sinasabi na ang pakikipagtagpo sa parehong uri sa Eternal God Realm ay isang uri ng pagmamahal sa pagitan ng mga kapwa nayon.
Natural na pinakamahusay na huwag gumawa ng anuman, ngunit ngayon ay kailangan nilang maging pagalit. Nagtatanong. Ang tanong na ito ay para mapagaan ang sitwasyon at humanap ng dahilan para hindi lumaban. Sa oras na ito, ang quasi-sage of time and space ay nagsabi, "Come ang the West, pumunta ka na. Dahil lahat tayo ay tao, ayaw kong maging kalaban mo." Stop, walang pag-aalinlangan na pinutol siya ni Yang Yiyo. Ang oras ay mahalaga sa sandaling ito, at ayaw niyang bigyan ng panahon si Ling Kang, ang Grand Palace Master ng Diyos at Demon Palace, na kolektahin ang Epochal Holy Medicine. Ang pinakakagyat na bagay ay upang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Inactivate niya ang Chen Kun Pot na may pag-iisip. Ang hininga ng Chen Kun Pot ay lumabas sa kanyang katawan. Ang Quasi-Sage of Time and Space, na nag-ambala ni Yang Yiyo, ay nagalit at lihim na sinumpa ang batang ito dahil hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. "Hindi ko nais na mapahiya ka, ngunit pinutol mo ako ng walang paggalang. Well, hindi ko na kailangan pang bigyan ka ng mukha sa susunod." Ito ang naisip ng Diyos ng oras at kalawakan. Pero, sa sumunod na sandali ay nanginig ang buong katawan niya. Dahil nakaramdam siya ng matagal na pagkawala ng hininga kay Yang Yiyo, at matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganitong uri ng paghinga. "Ikaw." Nang makitang si Yang Yiyo ay ang Diyos ng oras at kalawakan, ang kanyang mukha ay nagbago ng hindi inaasahan. "Ang pangalan ko ay Yang Yian, at ikaw? Hindi ko alam ang iyong tunay na pangalan, ngunit alam kong ikaw ay dating Diyos ng oras at kalawakan, isa sa 5 dakilang Diyos ng Chen Kun Temple. Siyempre, ngayon ikaw na ang Quasi-Saint of Time and Space. Hindi ko lang alam kung naaalala mo pa ba ang pangalan ng Chen Kun Temple, at kung naaalala mo pa ba ang dating kaibigan." Sabi ni Yang Yian, at biglang lumitaw ang isang tao sa tabi niya sabay wave ng kanyang kamay. Sino pa kaya kung hindi si Yu Linglong? Ikanaway niya ang kanyang kamay at ipinatawag si Yu Linglong palabas ng Chen Kun Pot, dahil si Yu Linglong at ang Diyos ng oras at kalawakan ay parehong 5 dakilang Diyos na may pantay na katanyagan noon, at pareho silang matandang kakilala at mabuting magkasosyo. Ngayon si Yang Yian ay walang oras na maantala ng Quasi-Saint of Time and Space, direkta niyang hinikayat ang hininga ng Chen Kun Pot at ipinatawag si Yu Linglong, para lang hayaan ang Quasi-Saint of Time and Space na pumili. "Ikaw ba ang Diyos ng oras at kalawakan ang Diyos pa rin ng Chen Kun Temple?" Kung oo, madaling sabihin yun. Siyempre, kung sasabihin niyang hindi, madali lang din gawin. Pareho silang magkakaroon ng pagpipilian. Ate Linglong. Kuya Xuantong. Si Yu Linglong at ang Quasi-Sage of Time and Space ay sabay na nagsalita, ang kanilang mga ekspresyon ay nasa sabik. Narinig ni Yang Yian na nag-uusap sila sa isa't isa, at pagkatapos ay alam niya na ang tunay na pangalan ng Quasi-Sage of Time and Space ay Xuantong. Pero sa di malamang dahilan, medyo naasim ang kanyang puso. Kabanata 2755 ni Tumulong. Yang ang nagpaasim kay Yang ay tinawag siya ni Yu Linglong na, Big Brother Xuantong, sa napaka-friendly na paraan. Pero at the same time, gumaan ang loob niya. Sa paghusga sa hitsura at tono ng Quasi-Sage of Time and Space o Xuantong, siya ay labis na nasasabik, na nagpakita na siya ay isang taong nostalgic at hindi nakakalimutan si Yu Linglong o ang Chen Kun Temple. Ito ay isang magandang simula. Ang lahat ay nakasalalay sa kung ano ang susunod na pipiliin niya. Sa sandaling ito, si Yu Linglong at ang Quasi-Sage of Time and Space ay labis na nasasabik. Ahem. Nang makita silang dalawa na nakatingin sa isa't isa, tila nagkaroon ng spark, at hindi napigilan ni Yang Yian ang pag-ubo. "I really want to say, kuya at ate, walang oras para magpakitang gilas ka ng ganito ngayon. Kung makuha ni Ling Kang ang banal na gamot, ako ang susunod na maghihirap." Ano ang? Ang kagyat na ngayon ay kailangan niyang matukoy ang saloobin ng Quasi-Sage of Time and Space. Maging ito ay isang kaaway o isang kaibigan, siya ay maaaring pumili ito sa kanyang sarili. Kung kaaway ka, matatalo kita. Kung ikaw ay isang kaibigan, sumama ka sa akin upang harapin si Ling Kang, ang Grand Palace Master ng Palasyo ng mga Diyos at Demonyo, at pagkatapos ay tulungan mo akong agawin ng banal na gamot. Ang oras sa panahong ito ay lubhang mahalaga. Hindi ito maaaring maantala. Si Yu Linglong, na nakatanggap ng mensahe ni Yang Yiyo, ay nagising sa pag-ubo ni Yang Yiyo. Sa susunod na sandali, nagmamadali niyang sinabi kay Xuantong, si Brother Xuantong ay inapo ng Diyos. Ang naunawaan ni Quasi-Saint of Time and Space, o Xuantong, ang lahat ng marinig niyang magsalita si Yu Linglong. Sa katunayan, nang makita niya ang hininga ng Chen Kun Temple na nagmumula kay Yang Yiyo, naunawaan na niya kung sino si Yang Yiyo. Siya ang kanyang Panginoon. Ang Chen Kun God ay nagsalita tungkol sa kahalili noong taong iyon. Mayroong ilang mga mas lihim na bagay na higit pa niyang nalalaman kaysa kay Yu Linglong at iba pang mga Diyos ng batas. Ngayon, dumating na ang araw na ito. Ito na rin ang araw na pinakahihintay niya. Nang umalis siya sa Chen Kun Temple at dumating sa Eternal God Realm, ang lahat ay talagang naghihintay sa araw kung kailan lumitaw ang inapo ng Chen Kun God, upang matulungan niya siya sa oras na iyon. Pero ngayon, tumingin si Xuantong kay Yang Yiyo na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Alam na alam niya kung ano ang gustong gawin ni Yang Yiyo sa sandaling ito. At tumingin din sa kanya si Yang Yiyo. Tense at depressed ang atmosphere sa field.
Si Yu Linglong, na nasa gitna ng dalawa, ang may pinakamahirap na oras. Kahit na hindi niya alam ang partikular na sitwasyon dito, naiintindihan din niya ang isang pangkalahatang ideya. Kung pipiliin ni Xuantong na maging kaaway ni Yang Yiyo, magiging kaaway siya, na hindi niya gustong makita, kaya labis na pinahirapan si Yu Linglong. Pagkatapos ng halos 10 paghinga, yumukod si Xuantong kay Yang Yiyo, ikinulong ang kanyang mga kamao, at yumuko, na nagsasabing, ang templo ng Chen Kun Xuantong ay nagbibigay-pugay sa kataas-taasang Diyos. Ho! Ho! Halos kaagad, nakahinga ng maluwag sina Yang Yiyo at Yu Linglong. Sa kabutihang palad, hindi nagbago ang puso ni Xuantong, at miyembro pa rin siya ng Chen Kun Temple. Ito ang puso ni Yang Yiyo sa ngayon. Pero, bago siya tuluyang makapagpahinga, narinig niyang sinabi ni Xuantong, alam ni Xuantong na ang layunin ng Divine Venerable ay ang Epochal Holy Medicine, ngunit hindi ko ito itatago sa Divine Venerable. Natanggap ko na ang pabor ni Ling Kang, ang Palace Master ng Divine Demon Palace, nang dumating ako sa Eternal Divine Realm. Mauunawaan ng Divine Venerable. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Xuantong at yumuko kay Ling Kang, na pinipigilan ang banal na gamot sa di-kalayuan, at nagsabi, Brother Ling Kang, naniniwala ako na narinig mo ang usapan namin. Ngayon, hindi kita matutulungan, ngunit huwag kang mag-alala, hindi rin ako tutulungan ng Divine Venerable. Ito ay maaaring ituring bilang isang palitan sa pagitan mo, ngunit mangyaring huwag sisihin si Xuan. Hindi rin nakakatulong. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian ni Xuantong. Kung tutulungan niya si Yang Yiyo, maaawa siya sa kanilang palitan. Kung tutulungan niya si Ling Kang na harangin si Yang Yiyo, ipagkakanulo niya ang sarili niyang mga paniniwala, na mas imposible. Natigilan si Yang Yiyan nang marinig niya ang mga salita ni Xuantong, ngunit hindi niya sinisisi si Xuantong. Sa halip, labis niya itong hinangaan. Siya ay isang tao na pinahahalagahan ang pagkakaibigan. Ang halagang ito ay kapareho ng sa kanya. Ang pagpili ni Xuantong na hindi tumulong sa magkabilang panig ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya. Sa kabaligtaran, galit na galit si Ling Kang ng God and Demon Palace matapos marinig ang mga salita ni Xuantong, gusto kong pigilan mo siya. Ang pangungusap na ito ay halos mapiga ng nagngangalit na mga ngipin. Kapatid na Ling Kang, siya. Mula sa ibang pananaw ay ang aking Young Master. Ngayon, dapat akong makipagtulungan sa Young Master para harapin ka para sakupin ang banal na gamot, ngunit hindi ko ginawa iyon, nalabag sa puso ng Taoismo. Paano ko mapipigilan ang Young Master? Mangyaring maunawaan, kapatid na Ling Kang, hindi ako tutulungan ng sinuman sa laban na ito. Sabi ni Xuantong. Asshole, kung wala ako, Ling Kang, at ang cultivation resources ng aking Diyos at Demon Palace, makakamit mo ba kung ano ang mayroon ka ngayon? Aakyat ka na ba sa ikalawang antas ng Dao Tian Dao Realm? Lahat ng mayroon ka ngayon ay ibinibigay ko sa iyo. Ngayon gusto ko na pigilan mo siya at huwag mo siyang hayaang guluhin ako. Ganito ang muling pagganti mo sa akin, sa iyong palasyo ng Demon Kang. Siya. Galit na galit si Ling Kang at umungal. Hindi. Naging pangit din ang mukha ni Xuantong. Siya ay talagang isang tao na pinahahalagahan ng pagkakaibigan at katapatan, ngunit hindi siya isang pedantic na tao. Naunawaan niya kung ano ang moralidad at hustisya. Siya ay nakatanggap nga ng mga pabor mula sa God at Demon Palace sa mga nakaraang taon, ngunit bilang kapalit, napino din niya ang mga divine pill para sa God at Demon Palace sa hindi mabilang na mga taon, na ginawang pinuno ang God at Demon Palace ng 3 Dao Palaces, at kahit na pinahintulutan si Ling Kang na umaban sa ikatlong antas ng Heavenly Dao. Sa huling pagsusuri, ito ay kapwa-benepisyo at walang sinuman ang may utang sa sinuman. Walang tanong kung sino ang gumagawa ng pabor kanino. Kaya lang, si Xuantong ay isang lalaking nag-iisip ng damdamin ng tao, kaya't nagpasya siyang huwag tulungan si Yang Yiyu, ang ina po ng Diyos at Demon Palace, nakatumbas ng kanyang Young Master, ngunit hindi niya inaasahan na magiging determinado si Ling Kang. Dahil dito, hindi siya komportable, at sinabi niya ang salitang, hindi maaari, nang walang pag-aalinlangan. Walang makakaimpluwensya sa kanyang desisyon. Oras at espasyo. At aalis si Linglong. Ngumisi si Yang Yiyo. Nakikita niya na si Xuantong, ang parang santo ng panahon at espasyo, at si Ling Kang ay tapat, ngunit maaaring hindi maintindihan ni Ling Kang kung ano ang prinsipyo ng katwiran. Marahil sa puso ni Ling Kang, palagi niyang itinuturing si Xuantong bilang isang relasyon ng interes. Hindi naman niya sinisisi si Xuantong. Kahit hindi tumulong si Xuantong, masaya siya. At least ngayon alam na niya na itong dating God of Law ng Chen Kun Temple ay may puso pa rin ng Taoism at miyembro pa rin ng Chen Kun Temple. Bukod dito, ang susi ay nakilala niya siya bilang inapo ng Diyos. Ito ay sapat na. Matapos magtago sina Ling Kang at Yu Linglong, direktang inatake ni Yang Yiyo si Ling Kang. Sa oras na ito, malaking bagay para sa kanya ang pag-agaw sa Epoch Holy Medicine. Dong, dong, dong. Tumunog ang Chaos Bell, at ang mga inscription ay nagniningning na may nakasisilaw na gintong liwanag, na direktang tumatakip kay Ling Kang. Sa isang kisap mata, ang Chaos Bell ay nasa itaas ng ulo ni Ling Kang. Sa sandaling ito, pinigilan ni Ling Kang ang banal na gamot gamit ang isang kamay, ngunit iwinagayway ang kabilang kamay, at biglang sinampal ng isang kamay ang Chaos Bell. Ang lakas ng loob mo.
Galit na galit si Ling Kang. Kung bibigyan pa siya ng ilang oras, makakakolekta sana siya ng Epoch Holy Medicine, ngunit sino ang nakakaalam na si Zuan Tung, ang bastard na ito, ay mabibigo sa kritikal na sandali. Hindi mahalaga. Hindi ko inaasahan na kilala niya si Yang Yio. Ang bastos na Young Master. Sa pag-atake ng artifact na hinimok ni Yang Yio, si Ling Kang ay nasa ilalim ng matinding pressure. Umungol siya at hinampas ng isang palad ang Chaos Bell. Ang napakalaking enerhiya ay namuo at natama ng Chaos Bell gamit ang isang palad. Boom! Matapos ang isang malakas na dagandong. Ang Chaos Bell ay tinampol ng palad ni Ling Kang. Nagulat din si Yang Yian sa lakas ni Ling Kang. Talagang isa siyang third level na eksperto sa Heavenly Dao. Casual niyang hinampas pabalik ng isang palad ang kanyang Chaos Bell. Ngunit ang eksenang ito ay pasok din sa kanyang inaasahan. Natural na may backup siyang plano. Kabanata 2756 na walang makakuha nito. Ang pag-ataking ito ay talagang pagsubok lamang ni Yang Yian. Gusto niyang makita kung ibibigay ni Ling Kang ang Epochal Holy Medicine. O para makita kung gaano kalalim ang pagkahumaling ni Ling Kang sa banal na gamot. Ngayon ay tila napakalalim. Ngunit ito ay mabuti sa ganitong paraan, dahil alam niya kung paano labanan ang susunod. Hanggat si Ling Kang ay nahuhumaling sa banal na gamot at ayaw itong palayain, mayroon siyang tansya na tiyak na siya ang mananaig sa laban. Gayunpaman, nakita nga ni Yang Yian ang lakas ni Ling Kang, ang Grand Palace Master ng Divine Demon Palace. Bagamat napatay niya si Ling Xiaotian, na nasa ikalawang antas ng Heavenly Dao noon, at ang Grand Palace Master ay isang antas lamang ang pagitan, ang antas na ito ngayon ay tila isang mundo ng pagkakaiba. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at binalik ang kanyang Chaos Bell. Dapat sabihin na ang gayong lakas ay talagang malakas. Ngunit ito ay simula pa lamang, at ang layunin niya ay abalahin si Ling Kang. Kahit papaano sa ngayon, hindi niya makuha ang Epochal Holy Medicine, at hindi rin ito makuha ni Ling Kang. Hayaang lumipad muna ang banal na gamot, kung hindi, kung nakuha ni Ling Kang ang banal na gamot at kinuha ito, posibleng lahat sila ay mamatay. Si Ling Kang ay orihinal na isang malakas na tao sa ikatlong antas ng Heavenly Dao, na kilala bilang ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa Eternal God Realm, at hindi niya ito pinayagang makuha ang Holy Medicine. Bagamat walang tumulong, tiwala pa rin siya na maaari niyang makagambala sa pagsupil ni Ling Kang sa Epoch Holy Medicine. Ang Dao Tree ay nagsasama sa isa. Marahan na nagsalita si Yang Yian na may iniisip sa kanyang isipan. Sa susunod na sandali, isang makulay na liwanag ang gumalaw sa kanyang likuran, at ang anino ng puno ng Dao pagkatapos magsanib ang 10 puno ng Dao sa isa ay lumitaw sa kanyang likuran. Sa hinaharap, ito ay magiging isang puno na halos 100 metro ang taas, ngunit mukhang mas solid kaysa dati, na isang pagpapakita ng pagpapabuti ng lakas at paglilinang. Nararamdaman ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng marahas na dugo ng babaeng bear na kinuha niya noon ay talagang humihina, at malapit na itong lumakas. Dapat niyang makuha ang Epoch Holy Medicine bago mawala ang marahas na kapangyarihan ng dugo ng oso, o hindi bababa sa matakpan si Ling Kang at hayaang lumipad ang banal na gamot ng mag-isa. Kung hindi niya makukuha, hindi rin makukuha ni Ling Kang na napakakapangyarihan. Ang banal na gamot ay espiritual, at pagkatapos nitong lumipad, kung sino ang mapalad ay makakakuha nito. Siyempre, palaging iniisip niyang na ang kanyang swerte ay palaging mabuti. Sa sandaling ito, naghahanda siyang salakayin si Ling Kang ng buong lakas. Nais din niyang lumaban ng buong lakas at buong lakas upang makita kung anong antas ang maaari niyang maabot pagkatapos na umabant sa pangunahing antas ng Diyos ng Batas. Ang kapangyarihan ng 10 Diyos ng Batas ay iba sa ibang Diyos ng Batas. Ang iba ay pumili ng isa sa 10 dakilang kapangyarihan sa mundo, o pumili ng isang kapangyarihan na wala silang pagpipilian, ngunit siya ay isinilang na may katangiang pundasyon ng 10 dakilang kapangyarihan. Sa sandaling ito, siya lamang ang nakakaalam na siya ay isang Diyos ng Batas na may 10 magagandang katangian na natipon sa isang katawan. Marahil ay walang Diyos ng Batas na may 10 dakilang katangian sa 3 kaharian. Siyempre, maaaring mayroon, ngunit tiyak na hindi magiging kasing dami niya. Ang 10 dakilang kapangyarihan na natipon sa isang katawan ay maaaring gumawa ng anumang mahiwagang kapangyarihan. Nakadepende kung maipapakita niya ito. Sa madaling salita, naabot na niya ang antas ng Diyos ng Batas, at mayroon pa nga siyang pangunahing bersyon ng 10 dakilang katangian o kapangyarihan ng mga tuntunin, ngunit hindi niya alam kung paano ito gamitin. Dahil ang kanyang paglilinang sa pagkakataong ito ay halos isang lukso mula sa antas ng Panginoong Diyos hanggang sa antas ng Diyos ng Batas. Normal na maging hindi pamilyar sa negosyo. Ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito ay upang lumago sa pagsasanay. Ang patakarang bakal na ito ay naaangkop sa parehong paglilinang at labanan. Talagang sabik si Yang Yian na subukan ito. Sa ngayon, mukhang delikado para sa kanya na pukawin ang isang Heavenly Dao 3rd level strongman, ngunit isa rin itong magandang pagkakataon para magsanay, dahil si Ling Kang ay may pagkahumaling sa banal na gamot sa kanyang puso at ayaw itong palayain. Kung lalaban sila ng ganito, madidistract si Ling Kang at ang kanyang lakas ay hindi ganap na may lalabas, na lubhang kapakipakinabang para kay Yang Yian. Halika ulit. Dong! I activate ang Chaos Bell. Lumitaw ang maitim na baluti sa katawan ni Yang Yian, at nasa kamay niya ang Dragon Slayer Sword.
Cut. Ang tibak na ito ay lumabas sa buong lakas niya. Ang dalawang panig ay pinaghihiwalay ng 80 o 70 metro. Sa ilalim ng pagsabog ng enerhiya ng espada, pinutol ang espasyo, at lumilitaw ang mga bitek sa espasyo. Isang 3 metrong sword na enerhiya mula sa Dragon Slayer Sword ang direktang pumuputol patungo kay Ling Kang. Hinahanap ng bata ang kamatayan. Dalawang bagay ang ginagawa ni Ling Kang sa ngayon. Ang isang kamay ay ganap na pinapagana ang banal na kapangyarihan, pinipigilan pa rin ang banal na gamot, at ang isa pang kamay ay nakaharap dito. Ang sword energy ni Yang Yian ay hindi nagmamadali, at ito ay pamitik palabas gamit ang isang pitik ng daliri. Sa katunayan, ito ay isang selyo ng mga Diyos at mga demonyo. Daliri ng demonyo. Malamig na bamantong hininga si Ling Kang, at ang banal at demonyong liwanag sa kanyang kamay ay nagnilay-nilay, naging daloy ng liwanag, lumipad palabas, at dumiretso sa sword energy ni Yang Yiu. Boom! May mapurol na tunog. Ang banal na kapangyarihan ni Ling Kang ay natipon sa kapangyarihan ng isang daliri at bumangga sa espada ni Yang Yiu. Ang banggaan ng enerhiya ay lumikha ng isang ulap ng kabute. Ngunit sumabog ito sa gitna ng dalawa. Ang pag-ataking ito ay muling nalutas ni Ling Kang. Medyo nanlumo si Yang Yiu. Siya ay umaatake ng buong lakas, habang si Ling Kang ay gumagawa ng dalawang bagay ng sabay-sabay at nakatayo doon nang hindi gumagalaw. Pinipigilan pa ng isang kamay ang Epoch Holy Medicine at hindi binibitawan. Natukoy na ang lakas ng paraan ng dalawang panig. Ngunit hindi nadismaya si Yang Yiu, dahil isa lamang siya sa kanyang paraan para salakayin si Ling Kang. 7 kulay na Dragon Scale Attack. Sa sandaling ang enerhiya ng espada ay natunaw ni Ling Kang at sumabog, isinakripisyo niya ang makukulay na kaliskis ng dragon. Ang makukulay na kaliskis ng dragon ay kaliskis ng ninuno na dragon. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, ang kapangyarihan ay napakalakas din. Kapag lumilipad palabas, ito ay tahimik at maaaring mag-shuttle sa kalawakan. Ito ay lubhang matalas. Sa kanyang isip, ito ay mahusay sa parehong kapangyarihan at bilis. Swoosh! Ang makukulay na kaliskis ng dragon ay kumislap. Sa susunod na sandali, nang lumitaw itong muli, lumitaw ito ng direkta 1 metro sa gilid ni Ling Kang, at nilaslas ang kamay ni Ling Kang na pumipigil sa Epoch Holy Medicine. Boom! Ang mga Diyos at demonyo ay umaalog. Umungol si Ling Kang. Maririnig na medyo balisa siya sa dagandong na ito. Hindi niya inaasahan na si Yang Yian ay napaka-insidious at may ganoong sneak attack artifact sa kanyang kamay. Kung hindi dahil sa malakas niyang pandama at malakas na paglilinang, naputol na sana niya ang isang braso niya. Sayang naman yun. Hindi alam ng batang ito ang kapangyarihan ng 3 antas ng Heavenly Dao. Sa dagandong ng Divine at Demonic Energy, ang buong katawan ni Ling Kang ay natatakpan ng nakasisilaw na itim at pulang Divine Light. Ang kanyang katawan ay lumaki ng higit sa 3 metro ang taas, at isang pares ng mga sungay ang tumubo sa kanyang ulo, na nagpapakita ng banal at demonyong katawan. Ito ang kanyang orihinal na anyo, at ang pinakamakapangyarihang anyo din. Kung hindi dahil sa banal na gamot ng Juho, hindi mapipilit ni Yang Yiu ang banal at demonyong anyo ni Ling Kang. Sa divine at demonic energy na umaalingaw-ngaw sa buong katawan niya, isang kamanghamanghang aura ang bumungad, direktang humaharang sa 7 kulay na kaliskis ng dragon ni Yang Yiu, hinaharangan ang divine at demonic energy, at hindi siya makakapasok sa kalahating pulgada, lalo pa ang pagputol ng braso. Makapangyarihan talaga ang matandang lalaki. Bumulong si Yang Yiu, at sa sandaling ito ay nasa loob siya ng 10 metro mula sa Ling Kang. Ilaw ng Dao Tree, putulin mo ako. Natural na hindi niya inasahan na ang palihim na pag-atake ng 7 kulay na kaliskis ng dragon ay agad na magpapabagsak kay Ling Kang. Hindi ito ang nakaraang atake ng espada o ang pag-atake ng 7 kulay na kaliskis ng dragon sa pagkakataong ito, ngunit para sa kapangyarihan ng espadang ito sa sandaling ito. Ang pagpapala ng Dao Tree ay ang kanyang pinakamakapangyarihang espada sa sandaling ito. Sa isang dagandong, ang anino ng puno ng Dao, na 100 metro ang taas, ay sumabog sa makulay na liwanag, at ang buong katawan nito ay patuloy na damaloy sa dragon slaying sword sa kamay ni Yang Yiu. Sa oras na ito, nang surangin ni Yang Yiu si Ling Kang gamit ang kanyang espada, malapit na siya sa kanya. Kabanata 2757, lumilipad ang banal na gamot at napupuot kay Yang Yian. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam ng banta si Ling Kang na hindi kailanman, at kinilabutan. Naramdaman niya na ang kapangyarihan ng espada ni Yang Yiu ay higit na lumampas sa lakas ng 2 antas ng Heavenly Dao, at malapit na sa 3 antas ng Heavenly Dao. Masasabing maaaring kitilin nito ang kanyang buhay, o hindi bababa sa kalahati ng kanyang buhay. Sa oras na ito, kailangan niyang pumili. Kung hindi niya mabitawan ang Epochal Holy Medicine, magdurusa siya ng malaking kawalan, dahil hindi siya sigurado kung kaya niyang mapaglabanan ang espada ni Yang Yiu. Ngunit kung bumitaw siya, ayaw niya talaga sa puso niya. Kung bibigyan pa siya ng ilang minuto, tiyak na iinuman niya ang banal na gamot. Gayunpaman, sa pagharap sa espada ni Yang Yiu, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang Epochal Holy Medicine ay talagang napakahalaga, ngunit ang saligan ay kailangan niyang mabuhay upang tamasahin ito. Alam na alam ni Ling Kang na sa sandaling bumitaw siya sa sandaling ito, lilipad ang banal na gamot.
Matapos lumipad ang espiritualidad ng kataas-taasang banal na gamot sa tatlong kaharian, hindi na ito malalaman. Ito ay isang mahirap na pagpipilian. Gayunpaman, buhay at kamatayan ang nakataya, at si Ling Kang ay walang pagpipilian, kaya natural, ang pagliligtas sa kanyang buhay ang pinakamahalagang bagay. Desidido niyang binitawan ang epochal holy medicine, iwinagayway ang kanyang mga kamay at nagnilay-nilay sa kanyang buong katawan ng banal at demonyong enerhiya, at nakilala ang espada ni Yang Yian. Ngunit ang puso ni Ling Kang ay nag-aapoy sa galit. Boom! Umungol si Ling Kang at bumuhos ang hininga ng kanyang buong katawan. Tumakbo siya sa espada ni Yang Yian, niyanig ang lupa. Ang mga alon ng hangin ay gamulong, at ang kalawakan ay baluktot. Naramdaman lamang ni Yang Yian na ang kanyang katawan ay hindi maiwasang lumipad pabalik. Ngunit may ngiti sa kanyang mga labi, dahil nakita niyang bumitaw si Ling Kang sa pagsupil sa epochal holy medicine. Nakamit ang layunin. Kung hindi ko makuha, hindi rin makukuha ni Ling Kang. Puff! Pero umatras din siya at samuka ng dugo. Dahil binitawan ni Ling Kang ang banal na gamot at sinalubong ng buong lakas ang ganting atake ng kanyang espada, tiyak na malakas itong dagok ng galit mula sa matandang ito, na hindi maisip. Buti na lang dugo lang ang naisuka niya, at ang dugo at chi sa katawan niya ay umiikot, at natitiis pa niya. Matapos umatras ng mahigit 30 metro, huminto siya. Tumangala si Yang Yian at nakita ang isang makulay na banal na liwanag na tumataas sa kalangitan, na siyang lugar kung saan naroon ang epochal holy medicine. Sa isang whoosh, mas mabilis pa sa kidlat, nawala ito sa isang iglap. Ni hindi niya nakita kung saan ito lumipad. Dagandong, ang aking banal na gamot, papatayin kita, anak, poof. Ang epoch holy medicine ay lumipad halos kaagad at nawala ng walang bakas, na walang iniwan na bakas. Ito rin ang magic ng epoch holy medicine. Hanggat nakatakas ka, huwag kang umasa na may makakahanap sa iyo, maliban kung pipiliin ng banal na gamot ang may-ari nito. Kaya samuka ng dugo si Ling Kang. Hindi dahil sa napahiya siya sa makapangyarihang espada ni Yang Yiyo ngayon lang, kundi dahil nagalit siya kay Yang Yiyo. Gumastos siya ng napakaraming lakas tao at material na mapagkukunan, napakaraming karanasan, at lahat ng tao sa palasyo ng Diyos at demonyo ay pinatay. Hindi siya kumilos, ngunit nanatili lamang sa epoch holy medicine. Masasabing malaki ang ibinayad niya. Nang makuha na niya ito, sino ang nakakaalam na si Yang Yiyo ay lalabas sa kalagitnaan? Ngayon, ang epochal holy medicine ay direktang lumipad palabas sa espasyo na may kapangyarihan ng pagbuo ng altar. Wala siyang maramdamang hininga. Ito ay nawala. Ang banal na gamot na maaari lamang lumitaw pagkatapos ng isang buong panahon ay dumulas sa kanyang mga kamay. Paanong hindi siya magagalit at magsusuka ng dugo? Ikaw na lang, puputulan kita. Sa sandaling ito, namumula ang mga mata ni Ling Kang at tinitigan niya si Yang Yiyo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bigla siyang nawala sa kinatatayuan. Sa sandaling ito, tumindig ang balahibo ni Yang Yiyo. Wala siyang naramdamang hininga ni Ling Kang. Nang maramdamang may mali, naglaslas siya ng espada. Gayunpaman, nilaslas niya ang likod niya gamit ang espadang ito. Ang kanyang pangunawa ay nagsabi sa kanya na si Ling Kang ay lilito sa kanyang likuran. Boom! Pagkatapos ay pinutol niya ang espada sa kawalan. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng pagbaluktot ng enerhiya sa itaas ng kanyang ulo. Yanze, ingat ka! Ang boses ni Yu Linglong ay nagmula sa malayo. Narinig ito ni Yang Yiyo at naramdaman, ngunit wala siyang oras para magtago. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Ling Kang sa itaas ng kanyang ulo. Sa oras na ito, naramdaman niya ang isang hindi pa naganap na krisis. Ang liwanag ng puno ng Dao, ang primordial chi, ay namatay. Desperado si Yang Yian sa sandaling ito. Sa isang kritikal na sandali, ang lahat ng lakas na magagamit ay dapat gamitin, at hindi ito may tatago o ito ay magdurusa ng malaking kawalan. Ang anino ng puno ng Dao na nabuo ng 10 puno ng Dao ay ang pagkikristal ng 10 puno ng Dao sa isa. Ang kapangyarihan ay natural na hindi dapat maliitin. Gamit ang primordial chi, kumpiyansa din siya na kakayanin niya ang pag-atake ni Ling Kang. Dapat sabihin na medyo kakaiba ang galit at puot ng matanda. Hindi man lang niya naramdaman noong nawala siya ngayon, at ito ay kapag nagko-concentrate siya. Sobrang nakakatakot lakas. Talagang may malaking agwat sa pagitan niya at ng ikalawang antas ng Heavenly Dao. Si Ling Kang ay nasa ikatlong antas ng Heavenly Dao, na isang antas lamang na mas mataas kaysa sa pangalawang antas. Madali niyang napatay si Ling Xiaotian sa ikalawang antas ng Heavenly Dao, ngunit napakahirap pa ring ilabas ang lahat ng kanyang lakas kapag kaharap si Ling Kang sa ikatlong antas ng Heavenly Dao. Sa sandaling ito, wala siyang oras upang tumangala sa tuktok ng kanyang ulo, at direktang i-activate ang Phantom Dao Tree at ang Hanyuan Chi sa kanyang katawan. Siya ay orihinal na naisip na gamitin ang Hanyuan Chi sa kritikal na sandali upang tamaan si Ling Kang ng malakas, ngunit hindi niya inaasahan na mapipilitan siyang palabasin ng matandang halimaw na ito sa ilang hakbang lamang. Habang ang dalawang kamay ay mahigpit na nakakuyom, si Yang Yiyo ay umungal at itinaas ang kanyang mga braso sa itaas ng kanyang ulo na parang puwersang umaalalay sa kalangitan. Ang Hanyuan Chi ay tumagos sa kanyang mga braso, at ang liwanag ng puno ng Dao sa kanyang likuran ay isang malaking pagpapala sa kanyang katawan.
10 metro sa itaas ng kanyang ulo, si Lingkang ang hamampas sa kanyang ulo ng palad. Boom! May mapurol na tunog, ngunit sa pagkakataong ito ay isang mahinang kulog. Gayunpaman, kasama si Yang Yiyu bilang sentro, ang buong malaking altar ay gumuho at nabasag ng may bitek. Isang sigaw ang tumunog, ngunit kay Lingkang iyon, lumipad siya pabalik at bumagsak sa pader ng bundok sa tuktok ng espasyo. Ibinaon ni Yang Yiyan ang kalahati ng kanyang katawan sa matigas na lupa ng altar. Ang enerhiya ay lumabas mula sa buong paligid. Sa di kalayuan, nagsanib puwersa ang 11 dakilang Diyos ng demonyo, kabilang ang Shenmue Patriarch, upang sugpuin ang dalawang magkapatid na sina Aoqing at Aoyun, at pinaghiwalay sila. Nang malapit na nilang i-escort sila sa kailaliman ng banal na liwanag para hanapin si Yang Yiyan, isang alon ng hangin ang gamulong at isa-isang itinumba sila sa lupa. Napakalakas ng pagbabago-bago ng enerhiya. Pumunta ka at tingnan mo. Ang Shenmue Patriarch at Xiong Yutian at iba pang dakilang mga Diyos ng demonyo ay nag-react at sinamahan ng magkapatid na Aoqing at Aoyun, na malubhang nasugatan at nabuklod ang kanilang paglilinang, upang mabilis na makapasok sa kaibuturan ng banal na liwanag. Sa katunayan, ang banal na liwanag ay napawi ng alon ng hangin ngayon. Hindi nagtagal ay nakita nila si Yang Yiyan, na duguan mula sa sulok ng kanyang bibig at kalahati ng kanyang katawan ay nasa lupa ng altar. Guro! Isa-isa nilang sigaw. Yanze! Si Yu Linglong ang unang nakarating kay Yang Yiyan at hinayla siya palabas ng lupa. Ahem, Linglong, okay lang ako. Pumunta ka doon at tingnan mo. May mga banal na gamot sa paligid ng altar, kasama ang 9-layer Nirvana flower. Tumingin si Yang Yiyan at nakitang nasira ang buong altar. Mayroong 9 na mahusay na banal na gamot sa gitna ng banal na gamot noon. Ang 9-layer Nirvana flower ay hindi dapat sirain dito. Nang makita ang matandang ninuno ni Shenmue at iba pa na dumarating, nakahinga siya ng maluwag. Pagtingin sa itaas, nawala ang banal na liwanag sa itaas ng kanyang ulo, at inihayag ng kuwebo ang tuktok ng yungib. Hinampis niya si Lingkang sa pader ng bundok sa tuktok ng kuwebo gamit ang Hanyuan Chi. Sa sandaling ito, dumating ang matandang ninuno ni Shenmue at ng iba pa, ngunit ito ang pagdating ng mga reinforcement. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Ngayon 12 tao ang lumalaban sa isang Lingkang, hindi nila siya mapabagsak. Si Lingkang ay tumakas, ang lugar na ito ay malapit ng gumuho, mangyaring sundan ako, ang kabilang panig ay ang portal upang lumabas, tayo ay papasok sa ika-6 na banal na templo. Sa oras na ito, ang Quasi-Sage of Time and Space, o Xuantong, ay dumating at sinabi na mayroon siyang banal na gamot na may 9 na talulot sa kanyang kamay, na malinaw na ang 9 na layer na Nirvana flower. Sumulyap si Yang Yiyan kay Yu Linglong at pagkatapos ay kay Xuantong. Malinaw na alam na ni Xuantong, ang Quasi-Saint of Space and Time, ang sitwasyon ni Yu Linglong, at talagang nawala ang aura ni Lingkang. Sa oras na ito, dumating ang Shenmue Patriarch at ang iba pa. Nakita ni Yang Yiyan na ang espasyong ito ay talagang nagsimulang manginig at naging hindi matatag, kaya't sinabi niya kay Xuantong, salamat sa pangunguna mo. Pag-usapan natin ito pagkatapos nating lumabas. Kabanata 2758 lunukan ito at iligtas ang iyong buhay. Ininom ni Xuantong ang banal na gamot sa altar. Lumapit siya para kausapin ang matandang si Shenmue at ang iba pa. Hindi ba ito ang parang santo ng oras at espasyo sa kampo ng palasyo ng Diyos at demonyo? Nakita na siya ng lahat. Dapat siya ay isang kaaway, ngunit ngayon siya ay gumagalang kay Yang Yiyo. Hindi nila ito maintindihan, ngunit sila ay gamaan. Hanggat hindi siya kalaban, madali itong harapin. Di nagtagal, sinundan ng lahat si Xuantong sa bundok sa sulok ng espasyo. Ikanaway ni Xuantong ang kanyang kamay at may lumabas na pinto, at agad silang pumasok. Tara na. Hinayla ni Yang Yiyo si Yu Linglong at sinabi sa lahat, nanguna sa pagpasok. Ang buong Medicine King Hall mismo ay isang maliit na espasyo na binuksan sa batayan ng bundok. Pagkatapos ng huling labanan sa pagitan nila ni Lingkang, nasira ang tema. Maaaring gumuho ang lugar na ito anumang oras. Ngayon ay kailangan nating makaalis ng mabilis. Kung may problema, kaya natin itong lutasin. Sa sumunod na sandali, matatag ang mga paa ni Yang Yiyo at nagpakita siya sa paanan ng isang bundok. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang bundok na may taas na halos 10,000 talampakan sa isang 90 degree na patayo. Isang napakakakaibang bundok. Ang buong bundok ay talagang itim, na nagbibigay sa mga tao ng matinding pang-aapi. Kung titingnang mabuti, ang buong bundok ay natatakpan ng mga barb na may iba't ibang laki at kapal mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ito ay isang napakakakaibang bundok. Hindi ko alam kung nasaan ako. Ngunit sa pagtingin sa langit, halatang nasa Changqing Holy Road pa rin sila. Mayroong isang malaking inscription sa ilalim ng kanilang mga paa, at sila ay na-teleport mula rito. Sa isang kisap mata, ang mga ninuno ni Shenmue, Madam Honglian, Shi Gandang, Xiong Yutian, Shan He, Xuantian Monkey, Xiong Huan, ang itim na pagong at beyo ng North at South Desolate Seas, Granny San Fox, at Medusa ay naririto lahat, at syempre nariyan ang mga nahuli na magkapatid na Aoqing at Aoyun. Bilang karagdagan kina Xuantong at Yu Linglong, lahat ay nagtipon sa paanan ng mapang-ipong bundok na ito.
Ang mga mata ni Yang Yiyo ay nakatuon kay Xuantong sa oras na ito. Si Xuantong, ang parang santo ng oras at espasyo, ay nagbalik. Bagamat hindi niya ito ginawa noon, hindi siya sinisisi ni Yang Yiyo. Alam ng taong ito kung paano suklian ang kanyang pasasalamat, ngunit siya ang kanyang hinahangaan. Alam din niya na mula ngayon, tapos na ang alitan sa pagitan ni Xuantong at Ling Kang. Kung makikilala niya si Ling Kang sa susunod, dapat siyang kumilos. Kung hindi, ito ay hindi makatwiran. Tila naramdaman ni Xuantong na nakatingin sa kanya si Yang Yiyo, ngunit humakbang siya pasulong at sinabing, Diyos, ito ang 9-layered Nirvana flower, at ang 2 divine na gamot na tumutubo sa paligid ng banal na gamot, na bihira ding mga top-grade na divine na gamot. Noong una, mayroong 9 na semigod na mga divine na gamot, ngunit sa kasamaang palad ay 6 sa kanila ang nawasak ngayon sa labanan. Siya, nag-abot ng 3 banal na gamot habang nagsasalita. Sumulyap si Yang Yiyo kay Xuantong at sinabing, ibigay ang 9-layered Nirvana flower kay Linglong, kailangan niyang ibalik ang kanyang cultivation realm, maaari mong panatilihin ang 2 pa, hindi ko kailangan ang mga ito. Salamat, Diyos. Si Xuantong ay hindi magalang. Inalis niya ang 2 pang banal na gamot, ngunit ibinigay ang 9-layered Nirvana flower kay Yu Linglong. Hinawakan ni Yang Yiyan ang kamay ni Yu Linglong at sinabing, maghanap tayo ng lugar para kunin ito at tingnan kung gumagana ito. Si Yu Linglong ay hindi magalang sa oras na ito. Alam na niya ngayon kung saan nagpunta si Yang Yiyan at ang iba pa, at lahat ng mga tao sa paligid niya ay makapangyarihang mga tao na nalampasan ang Diyos ng batas. Nais din niyang tulungan si Yang Yiyan, ngunit ang kawalan niya ng lakas sa paglilinang ay magpapabigat lamang sa kanya kay Yang Yiyan. Ngayon ay mayroong 9-fold Nirvana flower, na talagang makakatulong sa kanya. Sa nitong mga taon, ang oras sa Chenkunpot ni Yang Yiyan ay 1,000 beses na mas mahaba kaysa sa labas ng mundo. Inilaan niya ang kanyang sarili sa paglinang ng tao at nakakuha ng ilang mga pananaw. Sa oras na ito, kailangan niya ng pagkakataon. Ang 9-fold Nirvana flower na ito ay gaganap ng malaking papel para sa kanya. Okay, with the sweetness in her heart, she went to the other side to refine the 9-fold Nirvana flower. Lola, pumunta kayong 3 para tulungan si Linglong na protektahan ang batas. Agad na inayos ni Yang Yiyan si Medusa, Lola Xiaohu at Xionghuan upang protektahan si Yu Linglong. Sinunod ko ang utos. Pumunta ang 4 sa paanan ng kabilang bahagi ng bundok. Tumingin si Yang Yiyan sa likod ni Yu Linglong, at nahulog ang isang bato mula sa kanyang puso. Sa wakas ay natupad niya ang isang hiling. Siyempre, ang susi ay upang maibalik ang antas ng paglilinang ni Yu Linglong upang makumplito ang gawain, ngunit tila hindi dapat masyadong malaki ang problema ngayon. Naramdaman lang niya ang 9-layer Nirvana flower, at ang mga buto sa loob nito ay naglalaman ng malaking enerhiya, at ito ang kasamang banal na gamot ng Epochal Holy Medicine, pangalawa lamang sa Epochal Holy Medicine. Ngayon kailangan lang nating maghintay para sa resulta. Tungkol naman sa 2 pang banal na gamot, hindi ito ininom ni Yang Yiyan, hindi dahil minamaliit niya ang mga ito, ngunit dahil nahihiya siya, dahil kinolekta sila ni Xuantong, at miyembro pa rin ng Chenkun Temple si Xuantong. Nakilala pa rin niya ito at kinilala bilang Young Master, kaya natural na nahihiya siyang hingin muli ang mga ito. Ang tanging awas sa pagkakataong ito ay lumipad ang Epochal Holy Medicine. Bagamat hindi niya ito nakuha, hindi rin niya hinayaang makuha ito ni Ling Kang. To be honest, may chance pa. Bakit? Dahil ang Epochal Holy Medicine ay lumipad lamang palabas ng Medicine King Temple, at tinatayang nasa Evergreen Holy Road pa ito. Ngayon ay marami na silang tao, baka may makasalubong na swerte. Isa pang bagay ay nakatakas din si Ling Kang, isang malakas na kaaway. Ang taong ito ay isang malaking nakatagong panganib kay Yang Yiyan, isang tunay na malakas na kaaway, at lihim na binalaan ang kanyang sarili na dapat siyang mag-ingat. Pagkatapos ng labanan kay Ling Kang, natatakot pa rin siya rito. Kung si Ling Kang ay hindi pa nahuhumaling sa Epochal Holy Medicine sa simula at hindi ibinigay ang banal na gamot upang labanan siya, tiyak na hindi siya ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng labanang ito, malinaw na naunawaan ni Yang Yiyo ang kanyang sariling lakas. Gamit ang Chaos Bell at ang Primordial Chi, at ang marahas na dugo ni Xionghuan, maaari niyang labanan ang 2nd antas ng Heavenly Dao, at ang kanyang lakas ay maaaring umabot sa mataas na antas ng 2nd antas ng Heavenly Dao. Ngunit tiyak na hindi siya ang kalaban ng 3rd antas ng Heavenly Dao. Mabilis na bumuti ang lakas ng kanyang cultivation, ngunit hindi pa rin siya sapat na lakas, na naging dahilan ng pagka-depress ni Yang Yiyo. Ngunit sa kabilang banda, siya ay talagang isang malakas na tao. Dahil mayroong higit sa 10 antas ng Heavenly Dao na tao ang nagtipon sa paligid niya, ang kanyang komprehensibong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nanag sa napakaraming Heavenly Dao. Medyo mahina, sa harap lang ni Ling Kang ng 3rd antas ng Heavenly Dao. Habang lumilipad ang kanyang mga iniisip, sinabi ng Shenmue Patriarch, Guro, paano mo haharapin ang 2 dragon? Bumalik sa katinuan si Yang Yiyo at nakita ang magkapatid na Ao Qing at Ao Yun na banihag ng Shenmue Patriarch at iba pa. Sa sandaling ito, ang kanilang paglilinang ay nabuklod at sila ay naging mga bilanggo. Gumalaw ang isip ni Yang Yiyan at 2 patak ng tubig ng buhay ang lumipad palabas.
Sinabi ni Aoqing at Aoyun, lunukan mo ito at ililigtas ko ang iyong buhay. Ito ay isang pagpapala. Ang kanyang boses ay napakalamig, at ang kanyang hininga ay nakalok sa dalawang magkapatid. Sa totoo lang, pinahahalagahan pa rin ni Yang Yian ang lakas ng dalawang dragon at ang kanilang pinagsamang talento. Naisip niya na hindi dapat maliitin ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Pareho silang pambihira sa ikalawang antas ng Heavenly Dao. Siya, direktang nagbigay sa kanila ng tubig ng buhay. Kung maglakas loob silang tumanggi, agad silang papatayin ni Yang Yian. Hindi na siya ang rookie cultivator na dati, at hindi siya magiging maawain. Akala ng magkapatid na Aoqing at Aoyun ay mamamatay na sila, ngunit hindi nila inaasahan na bibigyan sila ni Yang Yian ng dalawang patak ng tubig. Bagamat alam nilang hindi ito magandang bagay, naramdaman nila ang nakamamatay na aura kay Yang Yian sa oras na ito. Nagkatinginan ng magkapatid at walang pag-aalinlangan na nilamon ang mga patak ng tubig ni Yang Yian. Ang kakayahang linangin sa antas na ito, natural nilang nauunawaan na ang kaligtasan ay batas ng malakas. Kabanata 2759, ang bundok ng mga sagradong artifact. Pagbati, Guro. Ang dalawang magkapatid na sina Aoqing at Aoyun ay yumuko sa harap ni Yang Yian. Sa ngayon, ang lahat ng mga Panginoon sa apat na dagat sa Eternal God Realm ay sumuko na. Ang pangunahing punto ay ang malalakas na lalaki sa kampo na pinamumunuan ng God and Demon Palace ay pinaghiwa-hiwalay ni Yang Yian. Siyempre, ang pinakamalaking lingkang na nakatakas ay isang malaking nakatagong panganib. Pero kung muli niya itong makilala, hindi tiyak kung sino ang mananalo. Sa kalkulasyong ito, ang tatlong pangunahing Dao Palaces ay nasa ilalim ng utos ni Yang Yian. Lahat sila ay mga dakilang Diyos sa antas ng Heavenly Dao. Ang kabuuang lakas ay tumaas. Sa pagtingin sa dalawang magkapatid na Aoqing at Aoyun na yumuko sa kanyang harapan, naramdaman ni Yang Yian ang maraming emosyon sa kanyang puso. Sa pag-iisip pabalik sa simula, noong una siyang dumating sa God Realm, siya ay hinabol ng isang makalangit na Diyos, tulad ng isang daga na tumatawid sa kalye, at nakaranas ng buhay at kamatayan ng maraming beses. Sa oras na iyon, ang kanyang layunin ay ang hari ng Diyos. Matapos makita ang makapangyarihang Fire God King at Space God King ng 33 Heavens, naramdaman niyang iyon na ang God King ay ang dakilang Diyos sa pagitan ng langit at lupa. At ngayon, mayroon ng 14 na Heavenly Dao level na nilalang na nakapaligid sa kanya, iniisip ito ay talagang parang panaginip. Mula noon, hindi na siya matatakot sa Celestial Clan kapag bumalik siya sa God Realm. Siya, huminga ng malalim at tumingin sa magkapatid na Aoqing at Aoyun at sinabing, bumangon. Salamat, Master. Tinanggap din ng magkapatid na Aoqing at Aoyun ang kanilang kapalaran at nilamon ang mga patak ng tubig na ibinigay ni Yang Yian. Noong una ay inakala nila na ito ay isang uri ng kamandag o isang bagay, na gustong kontrolin sila ni Yang Yian. Inihanda na nila ang kanilang mga sarili, ngunit sa huli, nahulaan nila ng tama ang pagtatapos, ngunit ito ay isa lamang sa mga resulta. At ito ay 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa naisip nila. Ang mga patak ng tubig ni Yang Yian ay hindi lamang lason, ngunit sa kabaligtaran, ang mga ito ay banal na tubig. Matapos lamunin ang mga ito, hindi lamang nila inayos ang kanilang mga pinsala, ngunit higit sa lahat, ang kanilang dugo ay lubos na bumuti, na lampas sa kanilang inaasahan. Siyempre, ang huling resulta ay nalaman nilang kontrolado sila ng banal na tubig ni Yang Yian. Ngunit kaugnay ng mga benepisyo, ang resultang ito ay hindi na mahalaga, dahil alam nila na ang mga dakilang Diyos ng demonyo tulad ng Shenmue Patriarch ay nakatanggap din ng parehong pagtrato sa kanilang mga kapatid. Sa huli, ang sama ng loob sa kanilang mga puso ay nawala, at ang natitira ay ang kagalakan sa kanilang mga puso, dahil ang kanilang pagpapabuti sa linya ng dugo ay nagpapahiwatig na ang kanilang potensyal ay bumuti, at na ang kanilang cultivation realm ay tiyak na makakasulong pa sa hinaharap. Kahit na walang tulong mula sa anumang makalangit at makalupang bagay, maaari nilang pagbutihin ang kanilang kaharian at makapasok sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagsasanay sa paglipas ng panahon. Kung iniisip ito, ang pagsunod kay Yang Yian ay hindi lamang isang masamang bagay, ngunit isang magandang bagay. Kaya naman ang magkapatid na Aoqing at Aoyun ay walang sama ng loob sa kanilang mga puso, at ang tawag ng Master ay natural na natural. Matapos silang hilingin ni Yang Yian na tumayo, ang dalawa ay tumayo sa likuran ni Yang Yian sa maayos na paraan. Si Yang Yian ay lubos na nasisiyahan sa saloobin ng dalawang magkapatid. Pagkatapos ng lahat, sila ay malalakas na tao sa ikalawang antas ng Heavenly Dao, at sila rin ay isang maliit na grupo ng mga makapangyarihang tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Siyempre, mayroon ding Shenmue Patriarch at Xionghuan na nakarating sa ikalawang antas ng Heavenly Dao. Ngayon ay kailangan nating idagdag si Xuantong, ang Diyos ng kalawakan at oras ng Chenkun Temple. Siya ay isa sa 4 na dakilang Heavenly Dao Level 2 Masters. Maaari niyang itago ang lahat ng mga napatay sa God and Demon Dao Palace, ngunit hindi ginawa ni Yang Yian. Hindi niya kayang pasukuan ang mga ito dahil lang sa gusto niya. Depende sa pagkakataon. Hindi lahat ng dakilang Diyos ng demonyo ay angkop. Si Yang Yian ay nasa mabuting kalooban matapos tanggapin ang dalawang magkapatid na sina Aoqing at Aoyun.
Sa isang kisap mata, nakita niya na ang mga dakilang Diyos ng demonyo sa paligid niya ay nakatingin sa kanya na may masalimuot na mga mata. Siyempre, may pagkamangha at kahit ilang takot sa mga mata ng mga dakilang demonyong Diyos na ito. Hindi niya naintindihan ang puntong ito, ni hindi niya ito masyadong inisip. Sa halip, tumingin siya sa bundok na nakatayo sa harapan niya at tumingin kay Xuantong. Si Xuantong lamang ang naruroon na isang tao, at maging isang miyembro ng Chenkun Temple. Sa pagsasalita tungkol dito, kinailangan siyang tawagin ni Xuantong na Young Master, na isang tunay na upper-lower na relasyon. Ngunit hindi niya itinuring ang kanyang sarili bilang isang Young Master, at binigyan si Xuantong ng nararapat na paggalang, kahit na ang mga dakilang demonyong Diyos sa paligid niya ay pareho. Pagkatapos ng lahat sila ay mga Heavenly Dao level Masters na may dignidad ng isang malakas na tao. Hindi niya talaga kayang harapin ang mga ito bilang isang master, kung hindi siya magiging tunay na tapat. Ngunit ang hindi alam ni Yang Yian ay nasa puso ng mga dakilang demonyong Diyos na ito, mayroon talagang napakalakas na epekto. Wala sa mga dakilang Diyos ng demonyo, tulad ng Shenmue Patriarch, ang umasa na talagang matatalo ni Yang Yian ang dakilang palasyong master na si Ling Kang ng Diyos at Demon Palace, at gagawing sumuko ang misteryosong space-time Quasi-Sant nang walang pagdanak ng dugo. Sa puso ng mga dakilang demonyong Diyos na ito, lahat sila ay nagtataka kung ano ang ibang ibig sabihin ni Yang Yian na hindi nila alam. Ito ay talagang kakilakilabot. Kaya medyo komplikado si Yang Yian. Hindi ko alam kung biyaya ba o sumpa ang ganitong Panginoon. Pero wala silang choice. Bakit naman? Ang buhay nila ay nasa isip ni Yang Yian. Pag-isipang mabuti, tila maliban kay Ling Kang na nakatakas, lahat ng malalakas na lalaki sa tatlong pangunahing palasyo ng Eternal God Realm ay naging mga subordinate ni Yang Yian. Lahat sila ay nasa antas ng Heavenly Dao. Ang tatlong malalaking palasyo ay katumbas ng pagkakaisa ni Yang Yian. Ang layuning ito. Hindi mabilang na mga Panginoon sa buong Eternal God Realm ang nag-isip tungkol dito, at ang ilan ay talagang nagawa na ito. Pero, wala sa kanila ang nagtagumpay. Kahit na ang matandang lalaki ng Shenmue mismo ay naisip tungkol dito, at naisip ng hindi mabilang na beses sa kanyang isip na pag-isahin niya ang tatlong kaharian balang araw. Ngunit sa hindi mabilang na mga taon, ito ay isang pag-iisip lamang. Naniwala ang matandang lalaki ng Shenmue sa ideyang ito, at naisip ito ni Ling Kang at Xiong Yutian. Nakakalungkot na walang makakagawa nito, ngunit ngayon ay ginawa ng isang tao. Sa sandaling ito, lumingon ang mga mata ni Xiong Yutian, at nagkatinginan ang dalawa at mapait na ngumiti. Siguro ito na ang tadhana. Anyway, alam nila na simula ngayon, magbabago na ang Eternal God Realm. Siyempre, mayroon pa ring Ling Kang. Kung mapatay ni Yang Yiu si Ling Kang, at pagkatapos ay umalis dito. Sa loob ng ilang taon, ang buong Eternal God Realm ay maaaring sumuko kay Yang Yiu. O si Yang Yiu ang magiging hari ng Eternal God Realm. Hindi alam ni Yang Yiu kung ano ang iniisip ng matandang lalaki ni Shenmue at Xiong Yutian, ang mga dakilang Diyos ng demonyo. Ang inaalala niya noon ay ang bundok na nasa harapan niya. Sa kanyang opinyon, ang nakatakas na si Ling Kang ay maaaring nakapasok sa Sixth Palace. Ang nakatagong panganib na ito ay hindi maaaring pabayaan, at dapat na alisin, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Ang bundok sa harapan niya ang tanging daan pababa, at mukhang napakakomplikado. Bilang isang malakas na lalaki na nakasama ni Ling Kang, medyo pamilyar si Xuantong sa sitwasyon ng Changqing Saint Dao. Brother Xuantong, alam mo ba ang sitwasyon dito? Naisip ito ni Yang Yian at tinawag siyang kapatid na Dao. Ano man ang mangyari, si Xuantong ay isang senior na nag-ensayo ng mahabang panahon. Bagamat siya ang tagapagmana ng Chenkun Temple at ang Young Master ni Xuantong, hindi siya handang gamitin ang kanyang katayuan para i-pressure ang iba. Nagmamadaling sinabi ni Xuantong, Young Master, maaari mo na lang akong tawaging Xuantong. Hindi ako nangangahas na kunin ang titulong The Whist Brother. Ang mga patakaran ay hindi maaaring labagin. Seryoso niyang sinabi ito at nagpatuloy, ang bundok na ito ay ang ika-6 na banal na templo ng Changqing Saint Dao. Ang Daoist na templo ng isang santo ay hindi maaaring hatulan ng sentido komon. Ang templo ay hindi kinakailangang isang gusali. Young Master, mangyaring tingnan ng 10,000 talampakang bundok na ito. Ito ay ang 10,000 Weapons Temple. May mga inscription dito. Nalaman ko ang tungkol dito noong sinundan ko si Ling Kang noon. Ang bundok o templong ito ay mabigat at may mga panuntunan sa gravity. Hindi ka maaaring lumipad, maaari ka lamang umakyat gamit. Young Master, mangyaring tingnan ng 10,000 talampakang bundok na ito. Ito ay ang 10,000 Weapons Temple. May mga inscription dito. Nalaman ko ang tungkol dito nung sinundan ko si Ling Kang noon. Ang bundok o templong ito ay mabigat at may mga panuntunan sa gravity. Hindi ka maaaring lumipad, maaari ka lamang umakyat gamit ang iyong mga kamay. Ang bawat isa sa 10 barbs sa bundok ay isang banal na sandata. Ayon sa mga tala, mayroong mga banal na sandata sa loob nito. Ang mga nakatakdang makakuha nito ay makakakuha nito. Siyempre, magkakaroon ng iba pang banal na sandata, ngunit kung makukuha mo ito ay depende sa pagkakataon ng bawat tao. Sagradong sandata. Nagulat si Yang Yiu.
Kabanata 2760 mga aral ng santo. Ipinaliwanag ni Zuantong, ito ay ang artifact ng santo, ang makalangit na antas, na ginawa ng santo, at tinatawag na isang banal na artifact, ngunit mayroon ding malakas at mahinang mga punto. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay lumampas sa mga ordinaryong artifact. Naiintindihan na ni Yang Yian ngayon. Hindi siya nalungkot tungkol sa banal na artifact. Anyway, wala siyang kakulangan sa magic weapons. Ngunit hindi siya tumutol na makakuha pa ng ilan. Bukod pa rito, ang banal na artifact ay isang magic na sandata na ginawa ng isang malakas na tao ng makalangit na paraan. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay wala sa banal na antas. Ito ang ancestral sword ng Space God King, na kilala bilang Sword of Time and Space. Ngayon parang nasa level na ng God of Law. Siyempre, ang kanyang pakikipaglaban para sa banal na artifact ay ganoon lang. Ang iniisip niya ay si Ling Kang. Ang matandang halimaw na iyon ay isang malaking nakatagong panganib. Kaya tinanong niya si Zuantong, ano ang tingin mo kay Ling Kang? Ang pangungusap na ito ay may maraming kahulugan. Bagamat ito ay isang maikling pangungusap lamang, naniniwala si Yang Yian na mauunawaan ito ni Zuantong. Gaya ng inaasahan, nagbago ang mukha ni Zuantong nang sabihin niya ito, ngunit ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sinabing, makatiyak ka, wala akong utang kay Ling Kang dahil hindi ko siya tinulungan noon. Kung makikita ko ulit si Ling Kang, tiyak na tutulungan ko siya. Alam ni Zuantong na sinusubok siya ni Yang Yio, kaya natural na kailangan niyang gawing malinaw ang kanyang saloobin sa oras na ito. Hindi niya tinulungan si Yang Yio noon para mabayaran ang kanyang pabor, ngunit hindi rin niya pinigilan si Yang Yio. Ito ay talagang isang pagkakanulo sa isang tiyak na lawak. Ngunit si Zuantong ay may sariling mga ideya noon. Mula nang mamatay ang Diyos ng Hidao, ang Chenkun Temple ay naging magulo. Hindi siya umaasa na ang kahalili ng Chenkun God ay lilito ng mas maaga, ngunit nang lumitaw ang kahalili na ito, nakaramdam siya ng ilang hindi maipaliwanag na emosyon. Gayunpaman, ang hitsura ni Yu Linglong ay nagsabi sa kanya na ang kahalili na ito ay hindi dapat maging masama, at least nakapasa siya sa pagsusulit ni Yu Linglong. Ngunit kailangan din niyang makapasa sa kanyang pagsubok. Kung gusto niyang maging master ng Chenkun Temple at ang Diyos ni Zuantong, dapat siya ay kwalipikado. Kaya naman nakatayo lang siya at nanood ng bukas. Hindi niya tinulungan si Yang Yian na makitungo kay Ling Kang, ngunit hindi niya tinulungan si Ling Kang na pigilan si Yang Yian. Gusto lang niyang makita kung ano ang maaaring gawin ni Yang Yian. Lumalabas na ang mga kakayahan at pamamaraan ni Yang Yian ay lampas sa kanyang inaasahan. Bagamat siya ay mukhang isang pangunahing magic god, ang lakas na kanyang pinalabas ay sapat na upang labanan si Ling Kang, na nasa ikatlong antas ng Heavenly Dao, para sa ilang mga round. Lalo na ang huling suntok na direktang nagpatamba kay Ling Kang. Alam ni Xuantong na ang kapangyarihan ay hindi kapangyarihan ng aura ni Yang Yian. Hindi niya alam kung anong uri ng aura iyon, ngunit ito ay lumabas mula kay Yang Yian. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, maaari lamang niyang iugnay ito sa Chenkun God. Dahil si Yang Yian ay inapo ng Diyos, natural na iiwan siya ng Diyos ng paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Kaya nakumpirma na siya ay inapo ng Diyos, at si Xuantong ay tutulong at susundan siya. Sinumpaan niya ito. Sa sandaling ito, itinanong ni Yang Yian ang tanong na ito, na nagpakaba kay Xuantong. Nagdududa ba ang bagong master sa kanyang katapatan? Ngunit hindi nakapagtataka na si Yang Yian ay naghinala. Sino ang gumawa sa kanya na tumayo at manood ngayon lang? Ang bagong Diyos na ito ay mahiwaga at hindi mahuhulaan. Nakatipon siya ng higit sa 10 malalaking Diyos ng demonyo sa paligid niya, at lahat sila ay mga dakilang Diyos ng demonyo na pamilyar sa kanya. Lahat sila ay mula sa matataas na opisyal ng 2 pa sa 3 pangunahing Dao Palaces at ang Heavenly Dao ng Desolate Sea. Bilang karagdagan sa dalawang magkapatid na Ao Ching at Ao Yun na kagagaling lang, ito ay katumbas ng paghuli sa lahat ng makapangyarihang puwersa sa Eternal God Realm at pagwawagi sa kanilang lahat sa ilalim ng kanyang utos. Kahit na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng ginamit ni Yang Yio, talagang hinahangaan siya ni Xuantong. Ang gayong tao ay karapat-dapat na maging inapo ng Chenkun God. Ang Chenkun Temple ay tila may pag-asa na muling bumangon sa God Realm. Kahit na hindi pa nakakamit ni Yang Yio ang Heavenly Dao, hindi niya kayang saktan ang mga demonyong Diyos na ito sa antas ng Heavenly Dao sa paligid niya na tinatawag siyang Master. Ano? Higit pa, ang misyon ni Xuantong ay hintayin ang paglitaw ng inapo ng Chenkun Temple. Sa oras na ito, natural na kailangan niyang ipakita ang kanyang katapatan, upang hindi kasuklaman ng bagong master na ito. Nang marinig ang medyo natarantang mga salita ni Zuantong, tumawa si Yang Yio at sinabing, huwag kang kabahan. Hindi mo ginawa iyon para sa hustisya noon. Naiintindihan ko iyon. Ito rin ang hinahangaan ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kaliit. Ngayon sabihin mo sa akin kung saan pupunta si Ling Kang. Kailangang maalis din ang matandang demonyong ito, kung hindi, hahanapin ko siya sa dilim. Sa wakas ay nasiyahan siyang sa pahayag ni Zuantong. Wala daw siyang pakialam, pero wala talaga siyang pakialam. Iyon ay magiging peke. Kaya kitang tiisin ng isang beses, pero hindi ibig sabihin na kaya kitang tiisin sa pangalawang pagkakataon. Ngayon gamaan ang pakiramdam ko. Nakuha ni Zuantong ang sagot ni Yang Yio, at nakahinga siya ng maluwag.
Pagkatapos ay sinabi niya, sa aking mapagpakumbabang opinyon, malamang na dumiretso si Ling Kang sa ikasyam na banal na templo. Bakit? Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ni Zuantong, ang palasyo ng mga Diyos at mga demonyo ay matagal nang inihanda para sa Changqing Dojo at nakagawa na ng maraming takdang aralin. Minsan kong narinig na binanggit ni Ling Kang na sa buong Changqing Dojo, sa katunayan, hanggang ngayon, walang mga kayamanan sa siyam na banal na templo na talagang nakakakuha ng mga mata ng mga malakas na antas ng Heavenly Dao. Tanging ang Epoch Holy Medicine at ang mga turo ng mga santo sa Ninth Holy Temple ang tunay na magagandang bagay. Hindi banggitin ng Epoch Holy Medicine, ang mga turo ng mga santo ay sinasabing ang mga pananaw ng kaliwanagan ng mga santo, na nakaimbak sa ikasyam na banal na templo. Walang nakakaalam kung ano ang mga ito, ngunit ayon sa kahulugan ni Ling Kang noong panahong iyon, hanggat makukuha niya ang mga turo ng mga santo, tiyak na makakasama niya ang Dao sa hinaharap. Kaya ang iyong mga nasasakupan ay nag-isip na si Ling Kang ay dumiretso sa ikasyam na banal na templo upang hanapin ang mga turo ng mga santo. Kung gusto ng Diyos na ibagsak si Ling Kang, kailangan niyang pumunta sa ikasyam na banal na templo sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kung nakuha ni Ling Kang ang mga turo ng mga santo, natatakot ako na ang kanyang paglilinang ay lalagaw ng husto. Magiging mahirap ang pakikitungo sa kanya sa oras na iyon. Ang susi ay papatayin niya ako at tayong lahat, ipinagpatuloy ni Yang Yiyo ang mga salita ni Zuantong. Sa katunayan, ayon sa mga salita ni Zuantong, ito ay talagang posible. Agad na sinabi ni Yang Yiyan, Ao Qing, Ao Yun, Shenmu Patriarch, Shonghuan, Zuantong, dapat kang pumunta kaagad sa Ninth Holy Temple, at ang iba ay maghihintay kay Linglong na pinuhin muli ang 9-layer Nirvana Flower, at pagkatapos ay mapapanood mo ito. Oo, sinunod ko ang utos mo. Ang lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo ay tumugon. Ginawa ni Yang Yiyan ang kaayusan na ito para sa kapakanan ng oras at kaligtasan. Dinala niya ang lahat ng malalakas na lalaki na nakarating sa ikalawang antas ng Heavenly Dao, at ang mga nanatili upang samahan si Yu Linglong ay ang lahat ng nasa unang antas at mas mababang antas ng Heavenly Dao at ang Heavenly Dao Realm. Alam niya na hindi siya katapat ni Ling Kang, na nasa ikatlong antas ng Heavenly Dao, at sapat na para sa kanya na magdala ng 5 tao sa ikalawang antas ng Heavenly Dao. Masyadong maraming tao ang magiging masama. At kailangang maging mabilis ang oras. Ngunit kung umalis siya, hindi siya magiging komportable kay Yu Linglong. Paano kung may nangyaring hindi inaasahan? Kaya mas mabuting iwanan ang iba. Aakyat tayo ng bundok. Nagutos si Yang Yiyan at nagsimulang umakyat sa Wanzang Mountain o Wansheng Temple sa kanyang harapan. Ang 5 tao sa ikalawang antas ng Heavenly Dao ay direktang sumunod sa kanya, at ang 6 na tao ay umakyat sa Wanzang Mountain gamit ang kanilang mga kamay. Ayon kay Xuantong, ang mga tinik ng bato sa bundok ay talagang mga artifact, ngunit kailangan nila ng mga pagkakataon upang makuha ang mga ito, at hindi sila maaaring bunutin ng puwersa. Sa una, sinubukan ito ni Yang Yiyo at ito ay naging totoo. Kahit na ginamit niya ang kanyang magic power para bumunot ng stone barb, hindi niya ito mabunot. Sa wakas, sumuko na siya at mabilis na umakyat. Sinabi ni Xuantong na ang ikapitong banal na templo ay nasa tuktok ng bundok. Ang layunin nila ngayon ay dumiretso sa ikasyam na banal na templo. Huwag hayaan si Ling Kang. Talagang makakuha ng anumang mga aral mula sa mga banal, kung hindi, sila ay nasa malaking problema. Kasabay nito, iniisip pa rin ni Yang Yiyo ang tungkol sa Epoch Holy Medicine. Ang Epoch Holy Medicine na lumipad ay nasa templo pa rin ng santo na ito, ngunit hindi niya alam kung mahahanap niya ito. Kung may pagkakataon, hindi niya dapat pabayaan. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.